Nagsisimula ang anime sa Demon King na tumatawag sa sinasabing apat na pinakamalalakas na heneral ng hukbong demonyo. Ang una ay si Aladora at ito ang mandirigma ng impyerno, ang pangalawa ay si Silid at ito ang dakilang salamangkero ng mga bagyo at ang pangatlo ay si Gnome at ito ang kuta ng lupa at sa huli, naroon ang bagong hinirang na heneral na mukhang nagugulat at litong-lito sa biglaang pagtawag sa kanya na si Uchimura at ito ang direktor ng operasyon. Nakalaunan ay lumalabas na siya pala ang bida ng kwento. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa nakaraan ni Uchimura at siya ay isang simpleng empleyado sa opisina, na nagsimula sa kanyang trabaho na puno ng mataas na pangarap at ambisyong magtagumpay. Sa kasamaang palad ay hindi naging maayos ang kanyang landas at isa-isa nang napromote ang kanyang mga kasamahan habang siya ay nanatiling hindi pinapansin at hindi na-appreciate. Dumating ang malaking pagbabago nang ang kanyang manager ay nagdesisyong ilipat siya sa ibang bansa, sa isang pabrika na hindi pa natatapos ang construction. Kilala ang lugar na iyon bilang libingan ng mga bigo at lumipat si Uchimura sa bagong bayan dala ang kaunting pag-asa na mababago niya ang sitwasyon, ngunit agad na nabasag ang kanyang optimismo nang makita ang pabrika na walang sigla ang mga manggagawa, halos walang laman ang pasilidad at kulang ang mga materyales. Nang humingi siya ng tulong sa kanyang manager at sinalubong siya ng galit at akusasyon na nasasayang niya ang mga rekurso ng kumpanya, sa kabila nito ay hindi sumuko si Uchimura at determinado siyang magtagumpay at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagbuhay ng pabrika. Siya mismo ang gumawa ng lahat mula sa pag-aayos hanggang sa paglilinis. Sa paglipas ng panahon ay nagbunga ang kanyang pagsisikap at natutong igalang at suportahan siya ng mga manggagawa. At unti-unting umunlad ang pabrika ngunit habang nagsisimula ng gumanda ang lahat, dumating ang hindi inaasahang dagok na ipinag-utos ng kanyang manager na ilipat siya sa isa pang pabrika sa ibang bansa. Lubos na nasaktan ay tinanong ni Uchimura kung ano ang halaga ng kanyang mga pagsisikap at isang araw, habang naglalakad siya sa kalsada at malalim ang iniisip at bigla siyang nasagasaan ng isang motorsiklo mula sa likuran. Sa sandaling iyon ay natagpuan ni Uchimura ang sarili na nailipat sa mundo ng Demon King. Sa una ay inakala niyang nasa impyerno siya kaso sinalubong siya ng Demon King ng mainit at tinawag siya sa kanyang pangalan. Nagulat si Uchimura at tinanong kung paano nalaman ng Demon King ang kanyang pangalan. Buong kumpiyansang sumagot ang Demon King na syempre alam ko at ako ang tumawag sa iyo dito. Ipinaliwanag ng Demon King ang natatanging mga katangian ni Uchimura at pinuri ang kanyang mga nakaraang tagumpay. Laking gulat ni Uchimura nang malaman niyang alam ng Demon King ang buong kasaysayan ng kanyang trabaho at sa kabila ng pagkabigla, nakaramdam siya ng saya dahil sa pagkilala at papuri. Ibinunyag ng Demon King ang kanyang layunin at matapos suriin ang kanyang propesyonal na kasaysayan, sigurado ito na siya ang perpektong kandidato upang maging ikaapat na heneral sa kanyang hukbong demonyo. Nakaramdam ng pag-alinlangan si Uchimura at sinagot na ang pagsali sa hukbo ng Demon King ay parang isang pagbagsak sa kailaliman ng kadiliman. Subalit pinutol ng Demon King ang kanyang pag-aalala at sinigurado na ibibigay niya dito ang lahat ng benepisyo at pribilehiyo na gusto niya. May kalayaan siyang pumili ng sinumang nais niyang maging tauhan at ang kanyang sahod ay katumbas ng mga pinakamataas na executive sa kanyang mundo. Nanlaki ang mata ni Uchimura sa alok na iyon at nahirapan na intindihin ang naririnig at dagdag pa ng Demon King, na kung hindi siya nasiyahan ay ibabalik niya ito sa kanyang mundo at dahil sa respeto ng Demon King sa kanyang kalayaan ay nagsimulang pag-isipan muli ni Uchimura ang alok, naalala niya kung paano siya minaliit ng kanyang mga manager at inisip kung nararapat ba siyang gumanap ng ganoon kahalaga na papel. Napansin ng Demon King ang kanyang pag-aatubili at sinabing huwag niyang pakinggan ang mga sinasabi ng mga hangal na iyon, hindi nila kailanman pinahalagahan ang kanyang mga pagsisikap o kinilala ang iyong kakayahan. Gayunpaman ay nakita ng Demon King ang tunay nitong kakayahan at alam nito ang kanyang halaga kaya't kung gisingin niya ang buong potensyal at madiin itong sinabi ng Demon King, dagdag pa niya ni ikaw at ang mga dating manager niya ay hindi lubos na nauunawaan ang iyong halaga. Ako lamang ang nakakaalam at sinasabi ko sa iyo na kailangan kita at pumili ka na ngayon Uchimura. Aakyat ka ba sa rurok kasama ko o mananatili ka sa ilalim? Gayunpaman ay tumutol ang ibang mga heneral at sinabi nilang imposible para sa isang mahina at karaniwang tao tulad ni Uchimura na maging heneral sa hukbong demonyo. Napaisip si Uchimura at inamin sa sarili na baka tama sila kaso hindi na tinag ang Demon King at nagdeklara, kung lahat kayo ay tumututol ay susubukan natin siya na kung pumasa siya sa pagsubok, wala kayong karapatang tutulan.
Nagulat si Uchimura at sinubukan niyang magprotesta kaso binara siya ni Aladora ang mandirigma ng impyerno na may nakakalokong ngiti. Mukhang magiging interesante ito, si Mandora na palaging naaakit sa kakaibang kapangyarihan ng mga nilalang mula sa ibang mundo ay nagpa siya ring subukan ito. Nagbitaw siya ng malakas na atake laban kay Uchimura at bago pa tumama ang kanyang atake, biglang sumingit ang Demon King at pinigilan ito at nang tanungin ni Mandora kung bakit siya humadlang at kalmado na ipinaliwanag ng Demon King ang kanyang ugali na nawawalan ng kontrol kapag nagagalit. Ipinakita niya ang kalagayan ni Uchimura na bumagsak mula sa labis na pagkabigla sa insidente. Nagulat ang mga nakakita at nagsabi na si Uchimura ay wala namang kakaiba na isa lamang siyang ordinaryong tao. Kinumpirma ito ng Demon King na dahilan upang tanungin ni Mandora kung paano magiging general ng hukbo ang isang tulad niya. Sa kabila ng mga pagtutol ni Mandora ay nanindigan ang Demon King at ang presensya ni Uchimura sa hukbo ay sadyang pinagplanuhan. Mariing tumutol si Mandora na sinabing isang tao ang walang laban sa digmaan at madaling matatalo ng mga halimaw at hybrid na kanilang kinakaharap. Inilahad din niya ang kanyang pagkadismaya kay Gum na isang hybrid na sinisisi niya sa pagkakaroon ng kaguluhan sa hukbo, ngunit sinabi ng Demon King na bagamat may mga hamon sa loob ng kanilang puwersa, ang talino at strategic na pag-iisip ni Uchimura ang kailangan ng hukbo. Habang humuhupa ang tensyon ay nagkamalay muli si Uchimura at kitang-kita sa kanya ang pagkabigla at pagkalito, nahilo pa rin na ibubulong niya na parang tumigil ang oras at habang nasa kalagitnaan ng atake, pinakalma ng Demon King si Uchimura at ipinaliwanag na ang kanyang papel ay hindi nakabatay sa lakas ng katawan kundi sa kanyang natatanging mga kakayahan. Sa kabila ng patuloy na kaba ay nakinig si Uchimura habang ipinaliwanag ng Demon King ang mas malaking larawan ng sitwasyon. Ang kanilang hukbo ay nasa proseso ng pakikipag-alyansa sa iba't ibang angkan at bagamat may ilang negosasyon na nagtagumpay, nananatiling hindi pa nalulutas ang kasunduan sa makapangyarihang hukbo ng Minotaur. Ibinunyag ng Demon King na ang unang pagsubok ni Uchimura ay ang makipagkasundo sa kanila. Laking gulat ni Uchimura sa hamon na inihambing niya sa hirap ng isang trabaho na mataas ang pusta at sinabi rin ng Demon King na maaari siyang humingi ng tulong kay Mandora kung kinakailangan. Pagkatapos ay iniwan siya upang harapin ang mahirap na misyon. Naglakad-lakad si Uchimura ng walang direksyon at hindi makapaniwala sa kanyang sitwasyon, samantala si Mandora na kilala sa kanyang prangkang pananaw ay tahasang tinanong ang dahilan ng Demon King sa pagpili kay Uchimura, ipinahayag niya ang kanyang pagdududa at kumbinsido na mabibigo ang kanyang misyon. Bagamat sa simula'y sang-ayon si Uchimura sa kanyang agam-agam na naalala niya ang kumpiyansa ng Demon King sa kanya, kumangging sumuko at nagdesisyon siyang patunayan ang kanyang halaga at tulungan ang Demon King na matupad ang kanyang mga ambisyon. Pinutol ni Mandora ang kanyang pag-iisip at sinabi na narating na nila ang kanilang destinasyon at sa kanilang harapan ay naroon ang isang napakalaking pinto, na sinabi ni Mandora na siyang pasukan sa silid ng pinuno ng Minotaur at napamulagat si Uchimura sa laki ng pinto, ngunit sinigurado ni Mandora na ang kahalagahan nito ay mauunawaan niya kapag nakaharap na niya ang pinuno. Nagbigay si Mandora ng seryosong babala tungkol sa kilalang pagiging marahas ng mga Minotaur, sabay ngiti ng mapanokso at sinabing huwag kang mamamatay at habang binubuksan ang pinto, pinatatag ni Uchimura ang kanyang loob at inaalala ang kahalagahan ng tagumpay para sa layunin ng Demon King. Habang dahan-dahan na bumukas ang pinto ay nakaramdam ng matinding takot si Uchimura nang makita ang napakataas at nakakatakot na anyo ng pinuno ng Minotaur. Ang nakabibighaning presensya ng pinuno ay nagdulot ng duda kay Uchimura kung posible pa bang makipagkasundo ng mapayapa. Napansin ni Mandora ang pag-alinlangan ni Uchimura at nag-alok na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang tips sa negosasyon. Panandali ang gumagaan ang pakiramdam ni Uchimura ngunit agad din itong nawala nang ang masungit na estilo ni Mandora ay nagpagalit agad sa pinuno ng Minotaur. Habang nagmamasid sa kaguluhan ay tahimik na napagpasyahan ni Uchimura na hindi talaga bagay kay Mandora ang diplomatic approach. Pagkalabas nila ng silid ay ipinaliwanag ni Mandora na maayos naman ang simula ng negosasyon ngunit nauwi ito sa kabiguan ng tuluyang tanggihan ng pinuno ang mga mungkahing kondisyon. Inamin niya na ilang beses na siyang nabigo sa pakikipag-usap sa nakaraan at dala ng pagkabigo ay sinisi niya ang pinuno ng Minotaur sa pagiging hindi makatuwiran. Pagkatapos ay hinarap niya si Uchimura at idineklarang siya na ang bahala sa negosasyon, iniwang walang masabi si Uchimura at hindi alam kung paano magsisimula.
Mag-isa ay tinanong ni Uchimura ang sarili kung paano niya mahihikayat ang ganoong nakakatakot na nilalang. Sa kanyang pag-alinlangan ay bumalik sa kanyang alaala ang mga mahirap na negosasyon na hinarap niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa mga ganitong pagkakataon ay madalas siyang pumunta sa isang tahimik na tavern upang linisin ang kanyang isip at maghanap ng katahimikan. Naalala niya kung paano niya laging nalalampasan ang mga pagsubok noon at pinatatag niya ang kanyang sarili. Hinugot ang lakas mula sa kanyang mga nakaraang karanasan at nagpasya na tagumpay ang kanyang tanging opsyon sa negosasyon. Samantala ay lumipat ang eksena sa Demon King at nagbigay ng ulat si Mandora tungkol sa sitwasyon ni Uchimura. Kalmado ang Demon King at nagpahayag ng kumpiyansa at sinabing hihintayin niya kung paano magtatapos ang negosasyon ni Uchimura. Maya-maya ay nakita ni Mandora si Uchimura na napapalibutan ng mga tambak ng basura at naghahalongkat sa kalat at gaya ng hinihiling ng pinuno ng Minotaur. May ilang nakasalansang puno ng bag sa tabi niya at napansin ni Mandora kung gaano kabilis kontrolin ni Uchimura ang sitwasyon, ngunit agad niyang sinabi na ang laki ng kausap sa negosasyon ay walang kinalaman sa magiging resulta. Ipinaliwanag niya na kadalasang nagmumula ang mga nabigong negosasyon sa mga hindi pagkakaintindihan, binanggit niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng eye contact at pagtitiwala bilang pundasyon ng anumang kasunduan. Nagulat si Mandora sa lalim ng pananaw ni Uchimura. Nararamdaman niya ang kumpiyansang sumisibol mula kay Uchimura na dati ay puno ng takot at pag-alinlangan. Sinabi ni Uchimura na dapat siyang magmasid ng mabuti dahil sisiguraduhin niyang magiging matagumpay ang negosasyon. Napatitig si Mandora at labis na humanga sa kanyang pagbabago. Kinabukasan ay pumasok si Uchimura sa silid ng pinuno ng Minotaur at samantalang si Mandora, na hindi mapigilan ang kanyang pagkamausisa ay nagpa siyang silipin ang progreso ng negosasyon. Sa kanyang pagkagulat ang silid ay puno ng tambak na basura ng pinuno ng Minotaur ngunit wala roon si Uchimura o ang pinuno. Naguluhan si Mandora at inisip na maaaring nabigo ang negosasyon kaya umalis ang pinuno at sa sandaling iyon, lumitaw si Uchimura at kalmadong ipinaliwanag na ang pinuno ng Minotaur ay nasa Demon King at tinatapos ang kasunduan. Labis na nagulat si Mandora at nagtanong kung ano ang nangyari at sinabi ni Uchimura na natapos na ang kasunduan noong nakaraang araw. Napanganga si Mandora sa pagkabigla at tinanong kung paano niya nagawang makipagkasundo sa isang kilalang matigas ang ulo sa loob lamang ng isang araw. Ipinaliwanag ni Uchimura na mali ang pagkaunawa ni Mandora sa sitwasyon at inakala niyang tinatanggihan ng pinuno ang negosasyon, ngunit sa katotohanan ay maayos na umuusad ang usapan. Sinabi ni Uchimura na ang problema ay nasa paraan ng pakikipag-usap. Ibinahagi niya ang isang karanasan mula sa kanyang nakaraan kung saan ang isang kliyente ay tila tinatanggihan ang lahat, ngunit sa kalaunan ay pumayag din matapos may taguyod ang tiwala sa pamamagitan ng malinaw at masigasig, emosyonal na pagpapaliwanag ng mga kondisyon. Ipinaliwanag niya na ang pagkabigo ni Mandora sa kanyang negosasyon ay nagmula sa hindi pagkaintindi ng pinuno ng Minotaur sa mga kondisyon at layunin ng usapan. Dagdag pa niya ang hiling ng pinuno na magdala ng dayami ay isang mahalagang simbolo ng mabuting intensyon sa kanilang kultura. Ang mga Minotaur ay gumagamit ng dayami upang gawing komportable ang pagtulog ng mga bisita, bilang alternatibo sa kasangkapan na sumasakop ng malaking espasyo dahil sa kanilang napakalaking sukat at ang pinuno ay naiinis dahil hindi siya makatulog ng maayos sa lupa. Nang marinig ito ay nakaramdam si Mandora ng pagsisisi at napagtanto na ang pagkabigo ay dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang maunawaan ang pinuno ng Minotaur. Biglang nagsalita ang pinuno ng Minotaur at inamin na ang pagkukulang ay hindi lamang kay Mandora, hindi rin niya naintindihan ang estilo ng negosasyon ni Mandora at humingi siya ng paumanhin. Nagkamayan sila at nagkasundo sa kanilang mga hindi pagkakaintindihan. Ipinahayag ng pinuno ng Minotaur ang pasasalamat kay Uchimura at pinasalamatan siya sa pagbuo ng kasunduan. Magalang na sumagot si Uchimura at binanggit na inaasahan niya ang maayos na pagtutulungan nila. Nang umalis ang pinuno ng Minotaur ay namangha si Mandora at napagtanto na ang lahat ng kabiguan sa negosasyon ay nagugat sa simpleng hindi pagkakaintindihan. Sa sandaling iyon ay dumating ang Demon King at pinuri si Uchimura sa kanyang natatanging talento na makita ang mga problemang hindi napapansin at malutas ang mga ito ng epektibo. Formal na tinanggap ng Demon King si Uchimura bilang isa sa mga general ng kanyang hukbo, idineklarang wala nang maaaring magduda sa kanyang kakayahan matapos ang tagumpay ng pagsubok na ito at humarap siya kay Mandora, kahit ayaw man ay sumang-ayon na rin sa desisyon.
Hiniling ng Demon King kay Uchimura na iabot ang kanyang kamay at ibinigay niya rito ang isang sagisag na sumisimbolo sa kanyang katayuan bilang isa sa 4 na general. Matapos isuot ito ay inutusan siya ng Demon King na laging kumilos ng may paninindigan at gawin ang tama ng walang pag-aatubili. Nakaramdam si Uchimura ng malalim na pagmalaki at nangakong tuparin ang kanyang tungkulin ng may buong dedikasyon. Sa kanyang karaniwang matalas na tono ay sinabi ni Mandora kay Uchimura na itaas ang kanyang kamay. Nang naguluhan si Uchimura at sinermonan siya ni Mandora at ipinaliwanag na ito ang kanilang paraan ng pagtanggap sa mga bagong kasama. Idineklara rin niya na hindi pa niya lubos na kinikilala si Uchimura at hinamon siyang patunayan pa ang sarili sa pamamagitan ng tagumpay sa iba pang negosasyon. Natapos ang tagpo sa Demon King na nagsasabing hindi pa kumpleto ang kanilang hukbo at marami pa silang kailangang ayusin, gayunpaman at sa pangunguna ni Uchimura ay makakaabante sila at maaabot ang tagumpay. Si Uchimura ay unti-unti nang nasasanay sa kanyang bagong tungkulin bilang isa sa mga general ng mga demonyo. Masaya siya dahil mayroon na siyang sariling opisina at isang boss na sumusuporta sa kanya. Ngunit kahit ganoon ay nangangailangan pa rin ng oras para makasanayan niya ang lugar na ito, dahil opisyal na siyang isa sa mga general ng mga demonyo at naisip niyang makilala ng maayos ang iba pang mga general, kaya naman ay pumunta siya sa silid ng ibang general at kumatok. Sa kanyang sorpresa ay isang babae ang nagbukas ng pinto at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi ni Uchimura na naroon siya upang ipakilala ang sarili kay Sid, subalit malamig na sinabi ng babae na siya ang assistant ni Sid, at abalang-abala si Sid kaya hindi niya maaaring istorbohin ito. Bahagyang nadismaya siya kaso alam niyang hindi maiiwasan ang mga ganitong pagtanggi mula sa ibang mga general, kaya't nagpasya siyang bumalik na lang sa ibang pagkakataon at habang papaalis na siya ay biglang tumakbo papalapit si Oler, dahil may mahalaga itong sasabihin at may bagong utos para sa kanya mula sa Panginoon ng mga demonyo. Agad siyang pumunta upang makipagkita dito at nalaman na may isang kasunduan na ginagawa ang Panginoon ng mga demonyo upang palakasin ang hukbo ng mga demonyo. Upang maisakatuparan ito ay kailangan nila ang suporta ng mga karatig bansa ng mga demonyo at kabilang sa mga ito, ang tribo ng mga ogre ang may pinakamalaking impluwensya. Ang tribo ng mga ogre ay may lakas militar na katumbas ng hukbo ng mga demonyo kaya't posibleng maging banta sila sa imperyo ng mga demonyo kung magiging kalaban nila ang mga ito, dahil dito ay nais ng Panginoon ng mga demonyo na magkaroon ng kasunduan ng pagsasanib ng puwersa sa kanila. Gayunpaman ay kilala ang mga ogre bilang mahirap makipagkasundo kaya't wala pang tiyak na desisyon na nagagawa sa ngayon. Ngunit dahil si Uchimura ang naatasan at tiwala ang Panginoon ng mga demonyo na magagawa niyang makipagkasundo sa mga ogre, binigyan niya si Uchimura ng ganap na awtoridad sa usaping ito. Natutuwa siya na ganoon kalaki ang tiwala ng Panginoon ng mga demonyo sa kanyang ngunit alam din niyang may posibilidad na mapahamak siya sa mga ogre kung mag-isa siyang pupunta, kaya't nagboluntaryo si Mandra na samahan siya patungo sa tribo ng mga ogre. Gayunpaman bago sila umalis ay sinabi ni Uchimura na nais muna niyang makipagkita kay Gnome na namumuno sa dibisyon ng Dimium ng hukbo ng mga demonyo. Naniniwala siyang maaaring mayroon itong mahalagang impormasyon tungkol sa mga ogre at sang-ayon si Mandre sa plano ni Uchimura, kaso tumanggi siyang lumapit kay Gnome dahil may matagal na alitan ang kanilang mga pamilya. Sa halip ay sinabi niyang siya na lang ang titingin sa mga karwahe habang siya ang makikipag-usap kay Gnome. Pumunta si Uchimura sa lugar ng pagsasanay kung saan ginaganap ni Gnome ang kanyang pang-araw-araw na sesyon ng pagsasanay. Napahanga siya sa kanyang nakita dahil bukod sa pagiging bihasa sa labanan ng mga tauhan ni Gnome, napapanatili rin niya ang mataas na moral nila. Nang matapos ang pagsasanay ay hinarap ni Gnome si Uchimura at tinanong kung ano ang kailangan niya. Ipinaliwanag nito na naroon siya upang alamin kung mayroon siyang impormasyon tungkol sa tribo ng mga ogre. Hindi gaanong marami ang alam ni Gnome tungkol sa tribo ng mga ogre subalit binanggit niya na ang kanilang pinuno na si Obir ay kilala bilang napakahirap kausapin. Kaya't magiging hamon ang negosasyon sa kanya at wala raw siyang magagawa upang matulungan siya sa pagkakataong ito, at ayaw din niyang makipagtulungan sa anumang bagay na may kinalaman kay Mandra. Habang nag-uusap sila ay sinabi ni Gnome kay Uchimura na alisin na siya roon at nagulat siya nang mapansin niyang nasa likuran pala niya si Mandra. Tinanong niya ito kung bakit naroon siya at kung bakit ito nagagalit at ipinaliwanag ni Mandra na natapos na niyang tingnan ang mga karwahe kaya siya pumunta upang sunduin si Uchimura, kaso hindi niya napigilan ang sarili nang makita si Gnome kaya't nauwi sila sa pagtatalo. Habang nag-aaway sina Mandra at Gnome ay nagsisimula ng mabahala si Uchimura sa tindi ng galit ng dalawa sa isa't isa.
Sa huli ay dumating siya at si Mandre sa kastilyo ng mga ogre kaso bago sila makapasok ay hinaharangan sila sa tarangkahan at sinabihan na maghintay hanggang sa payagan sila ni Obeer na makapasok. Pakiramdam ni Mandre ay nakakatawa na pinaghihintay sila ng matagal sa labas, ngunit alam niya na karaniwan na ito sa mga ogre. Sinusubukan lamang ni Obeer na guluhin ang kanilang isipan upang mawalan sila ng tiyaga sa negosasyon, kaya't mahalagang panatilihin nila ang kanilang pagiging mahinahon at gayunpaman ay halos sumabog na sa galit si Mandre na sa kabutihang palad, bago pa siya makakilos ay lumabas ang assistant ni Obeer at sinabi sa kanilang maaari na silang pumasok. Habang naglalakad papasok ay napansin ni Uchimura kung gaano katagal at kasira ang baluti ni Obeer. Sa wakas ay narating nila ang silid trono at hinarap si Obeer mismo subalit nang sinubukan ni Mandre na simulan ang negosasyon, pinatigil siya ni Obeer at sinabi nito na wala siyang pakialam kung bakit sila naroon dahil hindi niya kailanman pakikinggan ang anuman sa kanilang sasabihin. Maliban na lamang kung handa silang magpasakop sa kanya at kahit ganoon pa ay papakinggan lamang sila kung papatayin nila ang kanilang pinuno at ito ang Panginoon ng mga demonyo, at hindi makapaniwala si Mandre sa mga narinig niya mula kay Obeer. Halos mawala na siya ng kontrol at handa na siyang sumabog sa galit ngunit hinawakan siya ni Uchimura sa kamay at pinakalma. Sinabi niya na ang isang marahas na reaksyon ay eksaktong inaasahan ni Obeer at pagkatapos ay hinarap niya si Obeer at gamit ang kanyang pinakamagalang na tono, sinabi na lalabas muna sila ni Mandre para mag-usap ng saglit at sa labas ay ibinuhos ni Mandre ang lahat ng kanyang galit. Nilalait niya ang mismong pag-iral ni Obeer dahil sa pangahas nitong sabihin ang ganoong bagay at handa na siyang bumalik sa loob at gutihin si Obeer, ngunit pinakalma siya ni Uchimura at ipinaliwanag niya na hindi sila maaaring magpadala sa mga panunukso ni Obeer dahil iyon ang layunin nito. Sinasadya nitong magbitaw ng mapanirang salita upang magalit sila at magdulot ng eksena at tuluyang masira ang negosasyon. Sa ganitong paraan ay maiiwasan ni Obeer ang direktang pagtanggi at maisisisi ang kabiguan ng negosasyon sa kanila. Nang maunawaan ni Mandre ang estratehiya ni Obeer nagpasya siyang kumalma. Gayunpaman ay nananatili pa rin ang kanyang pagkagalit dahil sa pambabastos ni Obeer sa Panginoon ng mga demonyo. Sa totoo lang ay galit din si Uchimura kaso alam niyang ang pagpapadala sa galit ay makakasama lamang sa kanilang layunin. Kailangan nilang maging maingat sa kanilang tugon kaso sa ngayon at malinaw na hindi interesado si Obeer sa negosasyon. Wala na silang magagawa sa puntong ito at bigla na lang dumating ang dalaga mula kanina at ipinakilala ang sarili bilang si Olulo na anak ni Obeer. Alam niyang maaaring maging bastos ang pagdating nito pero may hihilingin siya at nakiusap siya kina Uchimura at Mandre na tulungan siya sa pagtulong sa kanyang ama. Dinala ni Olulo sina Uchimura at Mandre sa isang walang laman na silid at ipinaliwanag na ito ang imbakan ng pagkain. Tulad ng nakikita nila ay wala itong laman at kilala ang tribo ng ogre dahil sa kanilang lakas at impluwensya sa hanay ng mga demi-humans, ngunit kamakailan lamang ay dumaranas sila ng matinding suliraning pinansyal. Lumala na ito ng husto kaya maraming miyembro ng kanilang tribo ang nahihirapan ng makahanap ng makakain. Napansin na ni Uchimura na may ganitong problema nang mapansin niya ang nakakaawang kalagayan ng baluti ni Obeer, at ang malamig at walang siglang pakiramdam mula sa mismong kastilyo. Ganitong sitwasyon ang karaniwang nangyayari kapag nagsisimula ng bumagsak ang isang malaking organisasyon at ginagawa nilang mukhang maayos ang lahat, ngunit sa loob ay palagi silang nasa bingit ng pagkalugi at eksakto itong nangyayari sa tribo ng ogre. At naniniwala si Olulo na ang tanging paraan upang muling may itayo ang kanilang tribo ay ang paghingi ng tulong mula sa hukbo ng mga demonyo. Gayunpaman ay tumatanggi ang kanyang ama na makinig sa kanya at bukod pa rito ay kasalukuyang may sakit si Obeer. Sinusubukan nilang itago ang katotohanan ito kaya't pinaghintay nila sina Mandre at Uchimura sa labas habang inihahanda si Obeer para sa pagpupulong, ngunit patuloy na lumalala ang kalagayan ni Obeer at malapit na itong bumigay. Kung mamamatay si Obeer sa ganitong sitwasyon ay tuluyan ng babagsak ang kanilang tribo kaya't nakiusap si Olulo kay Uchimura na tulungan siya. Sinabi niya na nauunawaan niya ang mga alalahanin ni Olulo kaso pinagsabihan din niya ito at bilang anak ng pinuno, kailangang maging mas maingat si Olulo sa pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon. Dagdag pa ni Olulo na alam niyang mabuting tao si Uchimura at may tiwala siya sa kanyang kakayahang kilatisin ang pagkatao ng mga tao. Kaya sinabi niya ang totoong sitwasyon sa kanya at ngayon ay humiling si Olulo kay Uchimura na iligtas ang tribo ng ogre sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya at pagkarinig nito, nagulat si Uchimura habang halos mag-apoy sa galit si Mandre.
Ngunit seryoso si Olulo sa kanyang alok at lahat ng mga ogre sa kanilang tribo ay hindi matalino, kaya't naniniwala siyang ang tanging paraan upang masiguro ang kaunlaran ng tribo at ng hukbo ng mga demonyo ay ang pakasalan siya ni Uchimura, isang matalino na tao at maging bagong pinuno. Sinubukan ni Uchimura na kumbansihin si Olulo na huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon, ngunit kumbinsido si Olulo na ito lang ang paraan para mailigtas ang kanilang tribo at handa pa nga siyang gawing opisyal ang kanilang kasal kaagad, kaso hindi ito hinayaan ni Mandra. Kinagabihan ay nakaupo si Uchimura sa kanyang opisina, iniisip kung paano siya makakaalis sa sitwasyong ito at ayaw makipag-usap ni Obir tungkol sa negosasyon, ngayon naman ay nais siyang pakasalan ni Olulo at hindi niya maaaring mabigo sa kanyang pangalawang atas mula sa Panginoon ng mga demonyo, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa bar upang malilinawan ang kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa at ang imahinasyong bersyon ni Mandra ay naroon din, nakaupo sa mesa sa tabi niya na nakikipagtalo sa bartender tungkol sa kung alin ang mas cool, kung gorilla ba o leon, realistiko man ay mas malakas ang gorilla kaysa leon sa anumang araw, ngunit kontra ni Mandra na mas cool ang leon dahil ang grupo ng leon ay tinatawag na pride. Nang marinig ito ni Uchimura ay bigla siyang natauhan at nagkaroon ng isang tiyak na plano kung paano haharapin ang sitwasyon. Kinabukasan ay maagang ginigising ni Uchimura si Mandra at humingi ng paumanhin dahil inabala niya ito ng maaga at sinabi niyang kailangan niya ang tulong ni Mandra para sa isang negosasyon, kaso para magtagumpay ang kanyang plano ay kailangan nilang pumunta muna sa ibang lugar. Kung magiging maayos ang lahat at si Obir mismo ang magmamakaawa para sa isang pagpupulong, pagkalipas ng isang linggo ay tinawag sina Uchimura at Mandra sa silid trono ng pinuno at tulad ng inasahan ni Uchimura, galit na galit si Obir at nalaman niya na ang lahat ng mga karatig tribo ay nakipagsanib sa hukbo ng mga demonyo sa nakaraang linggo at gusto niya ng paliwanag. Isang linggo bago iyon ay ipinaliwanag ni Uchimura ang kanyang plano kay Mandra. Sa halip na subukang kumbansihin si Obir ay unahin nilang rekrutin ang mas maliliit na tribo at hindi ito magiging mahirap dahil tulad ng tribo ng Ogre, ang ibang mga tribo ay dumaranas din ng kakulangan sa pagkain. Maaaring maimpluwensyahan ang mga mas maliliit na tribo ng pangakong suporta at naiintindihan ni Mandra ang plano ni Uchimura, ngunit hindi niya inasahang magiging epektibo ito ng husto at sa pamamagitan ng pagpilit kay Obir na makipagnegosasyon. Naging matagumpay ang estratehiya nito na base sa isang tactics na ginamit niya noong nagbebenta siya ng produkto sa Earth. Kapag sinusubukan niyang lumapit sa isang malaking kumpanya ng direkta at kadalasang tinatanggihan siya, kaya't naisip niyang unahin ang mas maliliit na kumpanya at ibenta sa kanila ang kanyang produkto at sa huli, ang malaking kumpanya na mismo ang lalapit sa kanya upang hindi sila mahuhuli. Sa parehong paraan kapag sumali na ang lahat ng karatig na demi-human sa hukbo ng mga demonyo, ang mapagmataas na pinuno ng Ogre ay hindi basta magpapabaya at sa ngayon, nagkukunwari si Uchimura na inosente at sinasabing ang ginawa niya ay simpleng alok na makipagsanib sa mas maliliit na grupo dahil nahihirapan silang mabuhay at kailangan nila ang suporta ng hukbo ng mga demonyo. Ngunit lalo lamang nitong ikinagalit ni Obir at dahil hindi siya kailanman pumayag sa anumang negosasyon, lahat ay ayon sa plano ni Uchimura at dahil ngayong nawala na ang kontrol ni Obir sa kanyang emosyon, mas nagiging bukas siya sa mga tactics ng negosasyon ni Uchimura. Sinimulan niya na ipaliwanag na ang mga alyansa ay hindi niya mag-isang ginawa dahil tumulong si Olulo, hindi makapaniwala si Obir na ang sarili niyang anak ang magtataksil sa kanya subalit iginiit ni Olulo na kailangan niya itong gawin para sa kapakanan ng kanilang tribo ng Ogre, ang tanging paraan upang makaalis sila sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ay ang umasa sa tulong ng hukbo ng mga demonyo. Kahit ayaw niyang aminin ay nagbago na ang panahon at siya'y tumatanda na may sakit at kailangan nilang sumali sa hukbo ng mga demonyo upang mabuhay, biglang sumingit si Uchimura at nag-alok ng alternatibo kay Obir na sa halip na sumali sa hukbo ng mga demonyo, maaari silang bumuo ng isang pantay na pakikipagtulungan. Sa totoo lang ay bigla lang naisip ni Uchimura ang ideya dahil wala naman talagang nabago sa kanilang kasunduan. Ngunit kapag sinabi niyang pantay na pakikipagtulungan ito ay mas magiging bukas ang mapagmataas na pinuno ng Ogre na tanggapin ito. Tulad ng inaasahan ay hindi mukhang tutol si Obir sa ideya kaso hiniling niya sa kanila na bigyan siya ng kaunting panahon upang mag-isip. Pagkalipas ng ilang araw ay tumakbo si Oler papunta sa opisina ni Uchimura upang ibalita ang magandang balita. Sinabi niya dito na pumayag na si Obir sa alyansa kasama ang hukbo ng mga demonyo.
magandang balita ito pero sa ngayon ay may mas mahalagang iniisip si Dennis at sinabihan siya ng Panginoon ng mga demonyo na pumili ng isang assistant para sa kanyang sarili, kaya ginugol niya ang nakaraang mga araw sa pagsusuri ng mga aplikasyon upang mahanap ang tamang tao. Sa totoo lang ay iniisip ni Uchimura na sana si Mandra na lang ang kanyang mapili dahil napaka-maaasahan nito, ngunit maling naintindihan ni Mandra ito bilang isang paraan ng panliligaw ni Uchimura kaya't bahagya siyang naasiwa at nahihiya. Bigla na lang may kumatok muli sa pinto kaya't binuksan ito ni Uchimura upang tingnan kung sino iyon. Laking gulat niya nang makita si Olulo at sinabi nito na naroon siya bilang kinatawan ng tribo ng mga ogre para sa kanilang alyansa sa hukbo ng mga demonyo. Lubos ang kanyang pasasalamat kay Uchimura sa tulong nito dahil mas naging diplomatiko ang kanyang ama mula nang maganap ang kanilang pag-uusap. Iginiit ni Olulo na handa siyang gawin ang kahit ano upang maipakita ang kanyang pasasalamat at dahil sinabi niyang kahit ano, tinanong siya ni Dennis kung nais niyang maging personal na assistant niya at labis ang tuwa ni Olulo at agad niyang tinanggap ang trabaho. Gayunpaman ay nainggit si Mandra at tumanggi siyang tumingin kay Uchimura sa mata. Sinabi niya sa kanyang sarili na sila ay magkalaban at hindi maaaring maging magkaibigan, walang ideya si Uchimura kung bakit biglang nag-iba ang ikinilos ni Mandra. Pero sa kabila nito na naging maganda ang buwan na ito para sa kanya dahil mas lumakas at lumago ang hukbo ng mga demonyo, subalit kung may paglago ay palaging may kaakibat na panganib, kaya't kailangan nilang manatiling alerto at handa. Ilang araw ang lumipas at si Uchimura ay abala sa kanyang opisina tulad ng dati nang biglang pumasok si Lulo. Sinabi niya na nakipagpis na siya sa tribo ng oso tulad ng ipinag-utos ni Uchimura at kung susundin lamang niya ang mga kondisyon nila, susuportahan ng tribo ang hukbong demonyo. Masaya si Uchimura na naging maayos ang resulta ng pakikipag-usap kay Lulo sa tribo kaso may iba pang gustong sabihin si Lulo. Narinig niya na bibigyan ng gantimpala siya dahil sa lahat ng pagsisikap nito at malapit na raw ang seremonya para dito, sasabihin na lang niya ang iba pang detalye pagkatapos ng lunch break nito. Wala pang ideya si Uchimura kung ano ang gantimpalang matatanggap niya pero base sa pakikitungo sa kanya ng Panginoon ng mga demonyo, sigurado siyang mas maganda ito kaysa sa simpleng party at habang iniisip niya ito ay biglang pumasok si Uller sa opisina niya dala ang pagkain nila. Isang bagay na palagi nilang ginagawa. Gustong-gusto niya ang pagkain kasama si Mandra pero naiinis siya dahil ang tanging pagkain sa hukbong demonyo ay ang maputlang lugaw. Naiintindihan niyang may limitasyon sa paghahatid ng pagkain para sa buong hukbo, pero sana man lang daw ay may karne siyang makakain kasama ng lugaw. Narinig ni Mandra ang reklamo ni Uchimura at agad itong nagkaroon ng solusyon at kung gusto raw niya ng karne, pupunta sila sa pinagmumulan nito at ayaw man niya ang ideya ng pangangaso para lang makakain ng karne, hindi ito ang tanging dahilan kung bakit dinala siya ni Mandra sa kagubatan. Tumanggap din kasi si Mandra ng kahilingan mula sa mga tribo ng demonyo sa paligid na patayin ang isang mahiwagang halimaw na umaatake sa kanila sa kagubatan na ito. 5 orc na ang napatay ng halimaw na ito na para kay Uchimura ay isang malaking trahedya iyon. Pero iba ang pananaw ni Mandra para sa kanya at natural lamang na kainin ng malalakas ang mahina. Sa normal na pagkakataon ay dapat ay trabaho ng tribo ng mga orc na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa ganitong banta. Ang halimaw na tinutukoy ay masyadong malakas para talunin ng mga orc at hindi kayang hayaan niya na mapatay ang buong tribo. Kaya pumayag siyang asikasuhin ito para sa kanila at habang naglalakad sila ay napansin ni Mandra ang ilang kabute na tumutubo sa ilalim ng isang puno. Ayon sa narinig niya ang lahat ng orc na napatay ay inatake habang namimitas ng mga kabuteng ito dahil napakahalaga ng mga ito bilang sangkap. Dahil dito ay siguradong malapit lamang ang kampo ng mahiwagang halimaw na kung maghihintay sila ng sapat na tagal, tiyak na ito ay aatake at hindi nga nagtagal ay biglang lumitaw ang baboy ramo sa likod nila, sinabi ni Mandra kay Uchimura na magtago habang siya ang haharap dito. Tumalon siya sa ere at sinipa ang mukha ng baboy ramo pabagsak sa lupa pero gumanti ito gamit ang mga pangil, hinagisan siya ng mga bato at bagamat kayang iwasan ni Mandra ang mga ito, si Uchimura naman ay hindi kaya kaya't siya'y natatarante at sinimulan ng baboy ramo ang pagwasak sa mga puno at tumatakbo ito papunta sa kanya. Bago pa man siya masaktan ay binigyan ito ni Mandra ng malinis na suntok sa tiyan at makikita sa mga mata ni Uchimura na malakas si Mandra. Pero wala pa sa mga suntok nito ang nakamamatay at kung ito ay isang karaniwang laban lang, hindi ito problema pero ang layunin nila ngayon ay mahuli ang halimaw. Kailangan ni Mandra ng lakas na kayang pumatay at ang baboy ramo ay may matutulis na pangil para umatake,
kaya isang pagkakamali lang ni Mandra ay maaaring maging fatal at gayunpaman ang mga suntok niya ay nagdudulot lamang ng mga bagbog, kaya't kailangan niyang tapusin ito agad. Naisip ni Uchimura na kailangan ni Mandra ng sandata at tama siya na hindi sapat ang mga suntok ni Mandra para patayin ang halimaw sa kasalukuyang kondisyon niya, pero alam niyang nagpipigil pa si Mandra at ayaw niyang gamitin ang tunay niyang lakas dahil matagal ang pag-recover mula rito, pero wala na siyang ibang paraan para mapatay ang halimaw. Muling umatake ang baboy ramo pero sa pagkakataong ito ay naharangan ni Mandra gamit ang isang kamay at kayang-kaya na niyang patayin ito gamit ang isang suntok, pero maaari nitong masira ang karne ng baboy ramo kaya't sa halip ay binuhat niya ito at binali ang leeg. Nang patay na ang baboy ramo ay sinabi ni Mandra kay Uchimura na makakakain na sila ng karne, pero sa totoo lang ay nawalan na ng gana si Uchimura na kumain at hinihila nila ang katawan ng baboy ramo papunta sa nayon ng mga orc upang ipakita sa mga taga-nayon na wala na ang halimaw. Labis na nagpapasalamat ang mga taga-nayon kay Mandra at bilib sila na nagawa niyang talunin ang halimaw ng mag-isa. Natutuwa si Mandra sa lahat ng papuri pero bukod doon ay bihirang makakuha ng ganito karami na karne, kaya inimbitahan niya ang buong nayon na pagsaluhan ang karne ng baboy ramo at masayang-masaya ang mga taga-nayon, pero hindi makapaniwala si Uchimura na okay lang sa kanila ang kumain ng baboy ramo na halos naging kapitbahay na nila kung hindi ito napatay. Lalo pang nagulat si Uchimura nang marinig niyang lulutuin ni Mandra ang karne at tinanong niya kung seryoso ba ito sa pagluluto. Kaya inalok siya ni Mandra na tikman ang kanyang delikado na luto at nagsisimula ng ma-excite si Uchimura dahil parang maganda ang ipinapakita ni Mandra, pero nang tanungin niya kung paano ito lulutuin bigla na lang itong nagbato ng fireball sa karne. Ang resulta ay isang sunog na tipak ng laman at nakikita sa mukha ni Uchimura na basura ang kinalabasan. Sinabi ni Mandra kay Uchimura na tikman muna ito dahil mas masarap ito kaysa hitsura pero nang subukan niya ito, kasing sama ng hitsura ang lasa. Para bang nilagyan ng mainit na alcaitran ang kanyang bibig at mas pipiliin pa niyang magutom kaysa kumain ng ganito uli. Sinabi ni Mandra na bastos ang insultuhan ang pagluluto ng iba pero sinabi naman ni Uchimura na bastos tawaging pagluluto ang ginawa niya, habang iniinda niya ang culture shock ng pamumuhay sa bagong mundo at naramdaman niyang ito na ang sukdulan. Kaya nagtanong siya kung maaari bang siya na lang ang magluto mula ngayon at matapos lutuin ni Uchimura ang karne. Tinikman ito ni Mandra at napagtanto niyang sobrang sarap ng lasa at tinanong niya ito kung ano ang ginawa nito at ipinaliwanag niya na una, ibinabad niya ang karne sa tubig upang alisin ang dugo. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong inihaw upang matanggal ang sobrang taba at sa huli, isinama niya ito sa sopas upang alisin ang anumang hindi kanais-nais na amoy at inalok niya ang mga taga-nayon na turuan sila kung nais nilang matuto. At tuwang-tuwa ang mga ito sa pagiging maalalahanin ni Uchimura na isa sa mga general ng mga demonyo. Pero para kay Mandra hindi kinakailangang magturo ng pagluluto ang isang mataas na opisyal tulad ni Uchimura at sinabi niya na mali siya at dahil ang trabaho niya ay pagbutihin ang hukbong demonyo, isa sa mga mahahalagang hakbang sa pag-unlad ng anumang sibilisasyon ay ang pagpapabuti ng kanilang lutuin, natural lamang na matutong magpabuti ng lasa ang mga taong madalas kumain ng karne. Dahil sobrang bihira ang karne sa lugar na ito, walang makakayang mag-eksperimento sa pagluluto nito na sa madaling salita, ang bansang ito ay mahirap at kulang sa kaalaman. Masakit itong pakinggan pero tama si Uchimura at karamihan ng lugar dito ay tigang na kung ikukumpara sa mga nakapaligid na rehiyon, mahina talaga sila ngunit ito rin ang dahilan kung bakit kailangan nilang magsikap upang magbago ang kalagayan bilang bahagi ng Big Four. Dahil tapos na sila sa kanilang misyon ay iminungkahi ni Mandra na bumalik na sila sa kastilyo kaso sinabi ni Uchimura na hindi iyon magandang ideya dahil madilim na, gayunpaman ay sinabi ni Mandra na walang magiging problema dahil kaya niyang liwanagan ang daan gamit ang kanyang fireball. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan sa mahika na kakaibang abilidad ng mga demonyo na na-impress si Uchimura sa kanyang kakayahan. Naintindihan niya rin kung bakit ang mga demi-humans na hindi marunong gumamit ng mahika ay nagsasanay ng husto upang maging mahusay sa labanan, habang ang mga demonyo tulad ni Mandra ay umaasa sa kanilang mahika. Gayunpaman sa palagay ni Dennis ay kailangan pang pag-husayin ni Mandra ang kanyang teknik sa labanan at halimbawa, kahit na mas malakas ang kanyang atake kapag ginagamit niya ang kanyang tunay na kapangyarihan at nagtatransform, matagal namang bumabawi ang kanyang katawan pagkatapos nito. Sinabi niya na mas mainam kung magdadala si Mandra ng sandata para makatulong sa labanan sa susunod,
dagdag pa niya na mas mabuti rin kung magsusuot si Mandra ng armor na mas maraming bahagi ng katawan ang natatakpan. Pagkarinig nito ay huminto si Mandra sa paglalakad at pinatay ang kanyang liwanag. Naiintindihan niyang tama si Uchimura pero ang sobrang pagtuon nito sa kahusayan ay nakakainsulto para sa kanya. Sobrang galit niya kaya't ayaw na niya makasama si Uchimura at iniwan niya ito sa kagubatan at nagtataka siya kung bakit siya nagalit. Pero bago pa iyon ay alam niyang mapapahamak siya kung manatili sa kagubatan kaya tumakbo siya pabalik sa nayon ng mga orc para sa kaligtasan. Kinabukasan ay nagulat si Dennis sa Demon Lord tungkol sa kanilang misyon at binati siya ng Demon Lord dahil matagumpay nila itong natapos. Gayunpaman ay narinig niyang bumalik si Mandra noong gabi pa lang habang si Uchimura ay umabot ng kinaumagahan na inihatid ng mga orc. Tinanong ng Demon Lord kung may nangyaring masama sa pagitan nila ni Mandra at napabagsak ang loob niya at inamin niyang hindi siya karapat-dapat maging isa sa mga general ng hukbong demonyo. Sinabi ng Demon Lord na huminahon siya at ipaliwanag ang nangyari at isinalaysay niya ang lahat. Napagtanto ng Demon Lord na hindi sinasadyang na-offend niya si Mandra, ngunit ang mas mahalaga ngayon ay makipag-ayos sila para sa kapakanan ng hukbong demonyo. Kaya't opisyal na iniutos ng Demon Lord kay Uchimura na humanap ng paraan upang magkakasundo sila ni Mandra. Masasabing mas madaling sabihin kaysa gawin ang ayusin ang kanilang alitan. Naalala ni Uchimura kung gaano ka-proud si Mandra noong sinabi nitong ang mga demonyo lamang ang kayang gumamit ng mahika. Ngunit siguradong may mas malalim pang dahilan kaysa doon kaya't nagsimula siyang magbasa ng aklat tungkol sa kasaysayan ng mga demonyo upang maghanap ng sagot. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang isang bahagi na nagsasabing mahalaga ang pisikal na anyo ng isang demonyo sa kanilang kapangyarihan sa mahika. Dahil dito ay ipinagmamalaki ng mga demonyo ang kanilang mga katawan at madalas na nagsusuot ng mga damit na halos hindi nagtatakip ng katawan. Ngayon ay naiintindihan na ni Dennis kung bakit sobrang nagalit si Mandra at nang sabihin niyang mas mahusay kung magsusuot siya ng armor na mas maraming natatakpan, parang tinanggihan niya ang ipinagmamalaki ni Mandra bilang isang demonyo. Pero kahit na alam na niya ang dahilan ng galit nito ay wala pa rin siyang ideya kung paano aayusin ang kanilang relasyon. Samantala sa kastilyo ay katatapos lang ni Lulo sa pagpuputol ng kahoy para sa araw na iyon at naghahanda na para sa susunod niyang gawain, ngunit nagulat siya nang makita ang isang nakakakilabot na presensya sa kanyang harapan. Si Mandra ay labis na nagagalit at nasasaktan sa nangyari kay Uchimura at tumakbo kay Olulo at umiiyak na sinasabing ayaw na siya nito at ayaw nitong purihin ang kanyang katawan. Sa simula ay wala pang ideya si Olulo kung ano ang nangyayari pero matapos ipaliwanag ni Mandra ang nangyari, napagtanto ni Olulo kung saan nagmula ang hindi pagkakaintindihan. Ipinaliwanag niya kay Mandra na bilang tao ay ibang-iba ang mga pagpapahalaga ni Uchimura kumpara sa kanila, partikular na nang sinabi ni Olulo na hindi iniisip nito na maganda ang labis na pagpapakita ng katawan, hindi makapaniwala si Mandra at matagal na niyang inilalantad ang kanyang katawan kay Uchimura, ngunit hindi ito nagreklamo. Pinaliwanag ni Olulo na malamang ay inakala lang niya na exhibitionist si Mandra kaya hindi niya ito pinansin. Nang marinig ito ay bigla na lang napagtanto ni Mandra na kung hindi komportable si Uchimura sa kanyang mga damit, lahat ng kilos ng pagmamalasakit na ginawa niya gamit ang kanyang katawan ay malamang na naintindihan bilang kakaibang pag-uugali. Sobrang napapahiya at nagalit siya sa sarili kaya sinimulan niyang inihampas ang kanyang mukha sa sahig. Nagmakaawa si Olulo na itigil ito ni Mandra dahil baka masira na ang sahig at humingi si Mandra ng payo kay Olulo kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, dahil nagalit siya kay Uchimura nang wala namang dahilan. Sinabi ni Olulo ang isang usapan nila ni Uchimura noong una siyang naging assistant nito at sinabi niya na gusto niyang manatiling tapat si Olulo sa kanyang mga hangarin, anuman ang mangyari at gusto nito na maging malaya si Olulo na magbahagi ng anumang suliranin upang magkasama nilang mahahanapan ng solusyon, kahit pa may hindi pagkakaintindihan. Sigurado si Olulo na kaya ni Mandra na makipag-ayos kay Uchimura basta't mag-usap sila ng maayos. Sa wakas ay nagkita sila ni Mandra sa hagdanan ng kastilyo at pareho silang may mahalagang sasabihin. Sinabi ni Mandra kay Uchimura na hindi siya masama at gusto lang niyang purihin nito ang kanyang katawan. Sa parehong oras ay sinabi naman ni Uchimura na sa tingin niya ay maganda ang katawan ni Mandra. Pareho silang napatigil upang unawain ang sinabi ng isa't isa dahil mukhang pareho sila ng iniisip. Humingi ng paumanhin si Uchimura kay Mandra at hindi niya alam ang tungkol sa kultura ng mga demonyo at hindi niya napagtanto na nakainsulto siya sa sinabi niya.
Tinanggap ni Mandra ang paghingi ng tawad ni Uchimura at humingi rin ng paumanhin dahil hindi kasalanan niya na hindi niya alam ang kultura ng mga demonyo. Kahit nagagalit siya ay hindi niya dapat iniwan si Uchimura sa gitna ng kagubatan, halos mamatay siya dahil doon kaya't labis na siyang nakokonsensya. Ngunit dahil ligtas naman siya ay pinatawad siya nito at masaya siyang nagkaayos sila at ngayon na nagkaroon sila ng pagkakataong mas makilala ang isa't isa at naniniwala si Uchimura na maaari silang maging mahusay na magkapareha, bagamat hindi niya alam na ang salitang kapareha para kay Mandra ay nangangahulugan ng alok ng kasal. Pagkatapos ay tinipon ng Demon Lord ang lahat ng kanyang mga tauhan para sa isang espesyal na anunsyo dahil sa pakikipag-alyansa sa iba't ibang tribo. Mas naging malakas ang hukbong demonyo at ito ay dahil sa masipag na trabaho ng bago nilang general na si Uchimura. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa ay inihandog ng Demon Lord kay Uchimura ang isang mahiwagang bato, lubos na pinarangalan si Dennis na makatanggap ng ganoong kahalaga na bato, pero hindi niya ito matatanggap ng mag-isa at alam niyang hindi niya magagawa ang lahat ng iyon kung wala si Mandra sa tabi niya. Kaya't lumapit siya kay Mandra at napaluhod sa isang tuhod at hiniling kay Mandra na tanggapin ang bato kasama niya. Masaya si Mandra pero kinabahan siya dahil ginawa ito ni Uchimura sa harap ng maraming tao. Hindi niya alam ito kaso sa mundong ito ay ang pagbibigay ng mahiwagang bato sa isang babae ay literal na kahulugan ng alok ng kasal. Kaya't hindi sinasadyang nag-propose si Uchimura kay Mandra sa harap ng lahat ng pinuno ng hukbong demonyo. Ang tanging dahilan kung bakit hindi agad tinanggap ni Mandra ang alok ay dahil nahihiya siya sa harap ng napakaraming tao. Hindi inaasahan ni Uchimura ang pagtawag sa kanya ng Demon King na isang bagay na nagdulot ng matinding kaba dahil inakala niyang malaki ang nagawa niyang pagkakamali. Pagdating niya ay agad siyang humingi ng paumanhin at nagmakaawa na mabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, kahit bago pa makapagsalita ang Demon King. Nagtaka ang Demon King sa kanyang reaksyon kaya't pinatahimik siya at sinabi na ang kakulangan niya sa kumpiyansa ay hindi kinakailangan at nagdulot pa ng problema sa kanya. Sa halip na pagagalitin ay pinuri siya ng Demon King sa kanyang mga nagawa at tiniyak na wala siyang ginawang mali. Pagkatapos nito ay ibinunyag ng Demon King ang tunay na dahilan ng pagpupulong at gusto niyang marinig ang opinyon ni Uchimura tungkol sa tensyon sa pagitan ng mga demonyo at mga humanoid. Tinalakay ni Uchimura ang mga pagkakaiba partikular na ang kakayahan ng mga demonyo na gumamit ng mahika kumpara sa kawalan ng kakayahan ng mga humanoid, na nagdulot ng malalim na agwat at pakiramdam ng pagkababa. Kinilala ng Demon King na ang ugat ng problema ay ang mahika at ibinahagi ang kanyang layunin na makahanap ng paraan upang bigyan ng kakayahan ang lahat na gumamit nito. Lubos na nagulat si Uchimura sa revelasyong ito at inamin niyang wala siyang kakayahan sa mahika at nagdududa kung kaya niyang gampanan ang ganitong napakalaking hamon. Pinapakalma siya ng Demon King at ipinaliwanag na ang mga Magic Stone ang magiging susi sa solusyon. Inabot niya kay Uchimura ang isa sa mga bato at pinagkatiwalaan siya ng responsibilidad na tuklasin kung paano ito magagamit bilang pangkalahatang pinagmulan ng mahika. Upang tulungan siya, doon ay inatasan ng hari si Sylvette at ito ang Storm Queen bilang kanyang katuwang sa misyong ito. Ang pagbanggit kay Sylvette ay nagpahinto kay Uchimura sa kanyang kinatatayuan. Ang nakakatakot na reputasyon ni Sylvette bilang isang mahigpit at mapaghanap na individual ay nagdulot ng pangamba sa kanya. Habang palabas siya ng silid at napansin niyang pinagmamasdan siya mula sa malayo ni matandang Mander, nakita niya si Uchimura na pinagkatiwalaan ng napakahalagang misyon at napagtanto niyang higit pa pala ang kakayahan nito kaysa inaakala niya. Napako ang kanyang tingin sa Magic Stone na dala ni Uchimura na maling inisip na ito ay isang simbolo ng mas malaking layunin na marahil pati na rin ng pangako kay Mander. Lingid sa kaalaman ni Mander na walang ganoong kahulugan ang bato at habang mahigpit na pinag-aaralan ni Uchimura ang Magic Stone, iniisip niya kung maaari ba itong magsilbing panlabas na pinagmumulan ng mahika para sa lahat. Habang malalim siyang nag-iisip ay pumasok si Olulo na may dalang mainit na inumin at iminungkahi na magpahinga na siya ng maaga. Tumanggi si Uchimura at ipinaliwanag na kailangan niyang magpuyat upang ipagpatuloy ang trabaho. Ipinakita niya kay Olulo ang bato at tinanong kung maaaring gamitin ito ng mga humanoid upang makuha ang enerhiya ng mahika. Ipinaliwanag ni Olulo na bagamat kayang magbigay ng mahika na enerhiya ang bato ay kailangan pa rin ng kasanayan ng gumagamit upang magamit ng epektibo ang mahika. Napagtanto ni Uchimura na ang kakulangan sa kasanayan ang nawawalang bahagi sa kanilang plano at buong determinasyon na hinarap niya ang hamon at nagdesisyong humingi ng tulong kay Sylvette. Sa kagustuhang maresolba ang problema ay nagpunta si Uchimura sa silid ni Sylv.
Pagdating niya ay sinalubong siya ng isang masungit na assistant na agad siyang tinanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala si Uchimura bilang isa sa 4 na general ng Demon King at ipinaliwanag na nasa ilalim siya ng direktang utos ng hari. Hiniling niyang makausap si Sylvette ngunit sinabi ng assistant na wala siya na karaniwang nangyayari. Nang tangkaing isasara ng assistant ang pinto ay mabilis itong pinigilan ni Uchimura at nakiusap na papasukin siya. Hindi alam ni Uchimura na pinapanood pala siya mula sa malayo ni matandang Mander. Lalo siyang naintriga sa nagaganap at pagpasok sa silid ay sinimulan ni Uchimura suriin ang hitsura at kilos ng assistant. Napansin niya ang mga detalye tulad ng salamin na tila bahagi lamang ng isang disguise at ang pangalan nito na hindi sumusunod sa karaniwang pangalan ng konvensyon ng mga demonyo. Naalala rin niya ang sinabi ng Demon King tungkol sa hilig ni Sylve na magbihis upang iwasan ang kanyang mga responsibilidad. Dahil sa kanyang obserbasyon ay napagtanto ni Uchimura na ang assistant ay si Sylvette mismo at nang kinompronte niya ito, inamin ni Sylvette ang totoo at ipinaliwanag na ginagamit niya ang kanyang disguise upang makaiwas sa mga walang katapusang trabaho. Humingi ng paumanhin si Uchimura sa pagbubunyag sa kanyang lihim kaso iginiit niyang kailangan niya ang tulong nito para sa misyon ng Demon King, gayunpaman ay malamig na tinanggihan ni Sylvette ang kanyang hiling na nagsasabing wala siyang interes sa mga proyekto. Sa kabila ng kanyang pagtanggi ay ipinakita ni Sylvette ang isang pambihirang imbensyon na isang kakaibang magic stone na kanyang ginawa matapos ang maraming taon ng pananaliksik. Ipinaliwanag niyang ang batong ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maraming maliliit na magic stone, kaya't nagagawa nitong mag-cast ng iba't ibang klase ng mahika. Napamangha si Uchimura at ang solusyon na hinahanap niya ay tila nasa harapan na niya na buong sigla na iminungkahi niyang gawing mas produce ang mga bato upang maalis ang agwat ng mahika sa pagitan ng mga demonyo at mga humanoid, gayunpaman ay agad na pinawi ni Sylvette ang kanyang excitement. Ipinaliwanag niyang bawat bato ay nagkakahalaga ng 10 milyong gold upang likhain at dahil sa kakulangan ng magic stone, hindi ito maaaring gawin ng malawakan at nalungkot at nabigo si Uchimura sa paliwanag ni Sylvette dahil ang solusyon na inaakala niyang abot kamay ay tila imposible. Sa halong biro at sarcastic ay hinamon siya ni Sylvette na humanap ng paraan upang gawing mas produce ang mga bato kung kaya niya, sabay linaw na hindi siya magpopondo o tutulong sa anumang paraan at bagamat inis noong una, sinimulang pag-aralan ni Uchimura ang mga detalye ng disenyo ng magic stone. Tinanong niya si Sylvette kung ang kakayahan ng bato na mag-cast ng maraming spell ay nakadepende lamang sa pagsasama-sama ng maliliit na magic stone, umaasa siyang makahanap ng alternatibong solusyon, iminungkahi niya ang paggawa ng isang magic stone na idinisenyo para mag-cast ng isang spell lamang. Ipinaliwanag niyang ang ganitong diskarte ay magpapababa ng malaki sa gastos sa produksyon, kaya't magiging mas abot kaya ang mga bato at nahanap ni Sylvette ang ideya bilang excitement. Sinabi niyang maaaring gumamit ng mas mababang kalidad ng magic stone para sa layuning ito. Pinuri niya ang kakaibang pag-iisip ni Uchimura at sinabing hindi pa siya nakatagpo ng ganitong uri ng pananaw, inspirado ng konsepto at doon ay ipinakita ni Uchimura ang magic stone na ibinigay sa kanya ng Demon King at iminungkahing gamitin ito bilang prototype. Dahil sa kanyang interes ay pumayag si Sylvette at nagdesisyong simulan kaagad ang eksperimento. Binuksan niya ang isang nakatagong pasukan patungo sa kanyang laboratorio gamit ang mahika at nagpahayag ng balak na magtrabaho buong gabi, sabay hila kay Uchimura para tumulong. Samantala si matandang Mander ay napuno ng pagdududa at kuryosidad sa kanilang ginagawa at nanatili sa labas ng silid, naiinis dahil hindi siya makapasok at sa huli ay sumuko siya pero nangakong alamin ang katotohanan sa ibang pagkakataon. Pagsapit ng umaga ay parehong pagod na sina Sylvette at Uchimura matapos ang walang tigil na pagtatrabaho. Buong pagmalaki ay inihayag ni Sylvette ang tagumpay nila na natapos na ang paggawa ng isang single-use magic stone. Pinuri niya ang disenyo nito bilang cost-effective at namangha sa potensyal nito para sa malawakang produksyon. Upang subukan ang bagong bato ay hinarap ni Sylvette si Uchimura at ginawang test subject. Bagamat pagod ay pumayag si Uchimura ngunit humiling ng maikling pahinga bago simulan ang pagsubok. Pinayagan siya ni Sylvette ng 1 oras at habang palabas si Uchimura upang kumain at magpahinga, biglang pumasok si matandang Mander na nag-aapoy ang galit. Ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya at hinanap ang paliwanag para sa pagiging huli ni Uchimura sa buong gabi. Sa lakas ng kanyang pagsugod ay napasobsob si Uchimura sa sahig habang masigasig siyang iniinteroga ni Mander. Hindi naman impressed si Sylvette sa gulo at mariing sinaway si Mander,
sinabihan siyang umalis kung hindi niya kayang manahimik. Bago pa lumala ang pagtatalo ay dumating ang isang assistant na may dalang kagyat na balita. Mga mabangis na ibon ang sumasalakay sa mga lungsod at iniutos ng Demon King ang paglilipol sa mga mabangis na ibon, na sa kabila ng protesta ni Mander. Dinala siya palayo at inatasan na tumulong sa iba't ibang lokasyon at samantala, ginamit ni Sylvette ang pagkakataon at idineklara na ang krisis na ito ay perpektong pagkakataon upang subukan ang bagong Magic Stone sa tunay na labanan. Dinala niya si Uchimura sa isang bukas na lugar at ipinaliwanag na ang bato ay nakakonfigure upang mag-cast ng simpleng fire spell, bagamat nag-atubili si Uchimura ay inuuna ang utos ng Demon King na harapin ang mga ibon, iginiit ni Sylvette na unahin ang pagsubok. Casual niyang binanggit na ang maling paggamit ng bato ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kamay, kaya't nanlumo at kinabahan si Uchimura at sinunod niya ang mga tagubilin ni Sylvette at nakatuon sa pagpapadaloy ng mahika na enerhiya sa bato, sa kanyang pagkabigla ay nabuo ang isang fireball sa kanyang kamay. Lubos na namangha at napagtanto niyang kahit siya na walang kakayahang mahika ay maaaring mag-cast ng spell, kinumpirma ni Sylvette ang tagumpay ng pagsubok at idineklara na panahon na upang harapin ang tunay na hamon at ito ang paglilipol sa mga ibong sumasalakay gamit ang fire spell. Buong tapang na sumunod si Uchimura sa mga tagubilin ni Sylvette at sinimulang i-target ang mga nilalang, sa bawat spell na kanyang nakast ay unti-unting lumakas ang kanyang kumpiyansa at nagtagumpay siyang pabagsakin ang ilang ibon. Gayunpaman ay panandalian lamang ang kanyang tagumpay at nang subukan niyang mag-cast ng isa pang spell, napansin niyang nabasag na ang bato mula sa labis na paggamit at iniwan siyang walang panlaban, sinamantala ng isang ibon ang pagkakataon upang umatake ngunit mabilis na nakialam si Sylvette at tinapos ang banta. Ipinaliwanag niya na nag-overload ang bato na nagpapatunay na ang mga mababang kalidad na bato ay hindi kayang tiisin ang matagalang paggamit, habang nagmumuni-muni si Uchimura tungkol sa laban sa mga mabangis na ibon, napagtanto niyang nagtagumpay naman sila sa huli. Gayunpaman si Sylvette ay tila dismayado at iniinda ang pagkabigo ng eksperimento na inaasahan niyang magiging mas maayos ang resulta, kaya't labis ang kanyang pagkabigo at kinalaunan ay naglakad-lakad si Uchimura sa lungsod at nakisalo ng pagkain kasama ang mga bata. Ang kanilang tuwa at simpleng pamumuhay ay labis na nakaantig sa kanya na binago ang kanyang pananaw tungkol sa mga humanoid, napagtanto niyang hindi lahat ng humanoid ay malalakas at matitibay ang ilan tulad ng mga bata, ay mahihina ngunit masayahin at kontento sa buhay. Matapos nito ay dinalaw niya si Sylvette upang ibahagi ang kanyang mga natutunan, inamin niyang nagulat siya na hindi lahat ng humanoid ay tulad ng inaakala niya at ang ilan ay maliliit at mahina, ngunit namumuhay ng masaya at kontento. Naantig si Sylvette sa obserbasyon ni Uchimura at nagbukas tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento niyang siya ay isinilang sa isang pamilya ng mga elf ngunit napilitang umalis dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari. Matapos ang kanyang pagkakatapon ay inampun siya ng mga humanoid na sa kabila ng kanilang kahinaan at simpleng pamumuhay, ay nagpakita sa kanya ng kabutihan. Dahil sa inspirasyon na dulot ng kanilang mga pagsubok sa buhay at inialay ni Sylvette ang sarili sa paglikha ng mga mahika na kasangkapan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Inamin ni Sylvette na sa paglipas ng panahon lumilihis ang kanyang atensyon at nakalimutan niya ang kanyang orihinal na layunin. Determinado siyang itama ang mga pagkakamali kaya't nagpasya siyang unahin ang pagtulong sa mga tao. Iginiit niyang kailangan nilang paunlarin ang kanilang eksperimento upang magtagumpay. Binalaan niya si Uchimura na babalik muli ang mga ibon at binigyang diin ang pangangailangan ng solusyon na hindi mauubos o masisira ang mga magic stone sa paggamit. Habang kumakain sa tavern ay biglang nagkaroon ng ideya si Uchimura at tinanong niya si Sylvette kung maaari siyang lumikha ng 10 magic stones. Ipinaliwanag ni Sylvette na posible ito ngunit binalaan siya na maaaring bumaba ang kalidad ng mga bato dahil sa kakulangan ng tamang kagamitan. Hinimok siya ni Uchimura na magpatuloy at tiwala na kaya niyang magamit ang mga ito ng epektibo. Kinabukasan dala ang mga bato ay bumalik si Uchimura sa battlefield at maingat niyang inilagay ang mga ito sa paligid ng lugar. Nang lumapit ang mga ibon ay inactivate niya ang mga bato na naglabas ng kakaibang tunog na nagpagulat at nagpatakbo sa mga ibon. Napansin ni Uchimura sa nakaraang laban na natatakot ang mga ibon sa tunog na ito at ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Lubos na nagtagumpay ang plano at agad na tumakas ang mga ibon at naglabasan ang mga humanoid na puno ng saya sa kanilang pagkakaligtas. Ipinaliwanag ni Uchimura na ang tunog na inilalabas ng mga bato ay hindi nauubos ang kanilang enerhiya.
kaya maaari silang magamit muli ng hindi nasisira. Iminungkahi niyang ipamahagi ang mga bato na tinawag niyang rosemarine na sa mga kalapit na nayon upang itataboy ang mga halimaw at mapahusay ang kaligtasan. Sa ganitong paraan ay makakapag-focus ang mga komunidad sa pagpapalago ng kanilang ani nang walang takot sa mga pag-atake. Iniharap ni Uchimura ang makabago niyang solusyon sa Demon King na labis na namangha. Pinuri ng hari sina Uchimura at Sylvette sa kanilang pagiging malikhain at kinilala ang kanilang tagumpay sa paglutas ng krisis sa halimaw habang pinapaunlad ang teknolohiya ng mga magic stone. Iniutos niya kay Sylvette na gumawa ng mass production ng mga rosemarine stones at ipamahagi ang mga ito sa mga nayon. Kinalaunan ay nilapitan ni Uchimura si Sylvette upang pasalamatan siya sa kanyang napakahalagang tulong, ngunit tinawanan lamang ni Sylvette ang pasasalamat niya na sabay sabing siya rin ay nagpapasalamat. Inamin niya na ang mga pagsisikap ni Uchimura ay muling nagpasiklab ng kanyang sigasig sa kanyang mga layunin sa pananaliksik. Bago maghiwalay ay inabot ni Sylvette kay Uchimura ang isang mas pinahusay na bersyon ng rosemarine na may kakayahang maglabas ng 30 magical projectiles. Napamangha si Uchimura at tinanong kung kailan niya ito nagawa subalit sa tipikal na kumpiyansa ni Sylvette, sumagot lang siya ng, "Ako'y isang henyo" at agad naglakad palayo at habang bumalik si Uchimura sa kanyang opisina upang tapusin ang kanyang mga trabaho, bigla siyang sinalakay ni Mander na pumasok ng walang paalam at aksidenteng bumagsak siya sa sahig. Galit na tinanong ni Mander kung bakit hindi siya inabisuhan tungkol sa kanyang misyon kasama si Sylvette, ngunit unti-unting lumalambot ang kanyang ugali nang mapansin niya ang magic stone na dala ni Uchimura. Ipinahayag niya na basta ibigay ni Uchimura ang bato sa kanya at hindi na siya mag-aalala tungkol sa pakikisalamuhan nito sa ibang babae, samantala ay nanatiling walang malay si Uchimura sa sahig at sinubukan na gisingin ni Mander kaso nabigo ang lahat ng kanyang pagsisikap. Maya-maya ay inimbitahan ni Uchimura si Alandre na mamasyal at mamili kaya't labis na kinabahan si Alandre kaya pumunta siya kay Olulo upang humingi ng payo. Ang pag-anyaya sa kanya para mamili ay may isang posibleng kahulugan lang. Siguradong iniimbitahan siya ni Uchimura sa isang date. Dahil dito ay plano niyang gumawa ng matinding hakbang upang mapahanga si Uchimura at balak ni Alandre na magsuot lamang ng bikini upang ipakita ang halos buong katawan niya, pero pinayuhan siya ni Olulo na hindi iyon magandang ideya. Mababahala si Uchimura kung masyadong lantad ang kanyang kasuotan, kaya mas mainam na magsuot siya ng mas disente at konserbatibong damit at sinunod ni Alandre ang payo ni Olulo at sa kabutihang palad, nagustuhan nito ang kanyang kasuotan. Dahil dito ay inisip ni Alandre na maaaring maging maayos ang kanilang date at maaaring umangat ang relasyon nila ni Uchimura sa mas mataas na antas, sa kasamaang palad ay pinag-uusapan natin siya dito at ang totoong dahilan ng kanyang invitation kay Alandre ay hindi para sa isang date kundi upang magsaliksik tungkol sa merkado. Laking gulat at panghihinayang ni Alandre nang malaman niyang hindi pala ito isang date at sa sobrang inis niya, halos nag-aapoy siya sa galit pero gusto pa rin niyang tulungan ito, kaya tinanong niya ito kung anong klase ng pananaliksik ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Uchimura na laging magandang ideya na makuha ang opinyon ng mga lokal dahil maaari itong magbigay sa kanya ng ibang pananaw at makatulong sa pagpapabuti ng hukbo ng mga demonyo, ngunit sa ngayon ay gusto lang daw niyang maglibot at tamasahin ang tanawin kasama si Alandre na isang pahayag na labis niyang ikinagulat. Pero kahit na ganito ay hindi pa rin ito isang date at habang naglalakad sila ay napadpad sila sa isang tindahan kung saan nakilala ng may-ari si Uchimura bilang isa sa mga general ng hukbo ng mga demonyo. Nagulat si Uchimura na may nakakakilala sa kanya pero may mga usap-usapan na may isang tao na personal na ipinatawag ng hari ng mga demonyo. Bukod pa rito ang kanyang kasuotan ay talagang kapansin-pansin at nakilala rin ng tindero si Alandra. At dahil magkasama silang dalawa na inakala niyang nasa isang date sila, ngunit agad itong itinanggi ni Alandre dahil malinaw na sinabi na ni Uchimura na trabaho lang ang dahilan ng kanilang paglabas. Ipinaliwanag niyang nagsasagawa sila ng pananaliksik sa merkado at dahil dito ay inalok sila ng tindero ng ilan sa kanyang pinakamahuhusay na paninda na isang set ng purong gintong palamuti, at dahil hindi araw-araw na may bumibili mula sa kanya na isang general ng hukbo, inalok pa ng tindero si Uchimura ng diskwento kung bibilhin nila ang 2 tasa na ito bilang pares. Ipinaliwanag ng tindero na ang mga tasa na ito ay kadalasang binibili ng mga magkasintahan na magpapakasal, ngunit nang hindi man lang pinag-isipang mabuti ay agad na sinabi ni Uchimura na gusto niyang bilhin ang mga ito para sa kanya at kay Alandra.
Dahil dito ay nalito si Alandra na tila nagpapahiwatig si Uchimura na nanliligaw siya pero sa totoo lang, binili lang niya ang mga tasa para makakuha ng impormasyon mula sa tindero kaya naman at muli na namang nadismaya si Alandra. Matapos ang kaunting pagsisiyasat at umupo si Uchimura kasama si Alandra upang uminom ng kape habang sinusuri ang resulta ng kanilang pananaliksik. Ayon sa kanyang mga natuklasan ay positibo ang naging pagtanggap ng mga tao sa mga bagong alyansang nabuo sa iba't ibang teritoryo ng mga demonyo at dahil dito, nagkaroon ng mas maayos na pagsasanib ng mga kultura at gayunpaman, may hindi magandang epekto rin ito. Ang biglang paglaki ng populasyon ay nagdulot ng matinding kakulangan sa pagkain, at ang presyo ng mga pangunahing pananim gaya ng G ay naging masyadong mahal para sa mga tao. Napansin din ni Alandra ang patuloy na pagtaas ng presyo kaya't pumunta siya sa isa sa mga nagtitinda ng pagkain at diretsahang tinanong kung bakit nila masyadong pinapataas ang presyo ng gym. Kahit na halos yugyugan siya ni Alandra na ipinaliwanag ng tindero na hindi niya kayang babaan ang presyo dahil malugi siya at mababaon sa utang, malinaw na sadyang pinapataas ang presyo ng G subalit kung hindi ay ang mga tindero ang may kagagawan nito na siguradong ang mga mamamakyaw ang may pakana. Sila ang namamahala sa pamamahagi ng mga produkto matapos bilhin ang mga ito ng maramihan mula sa mga magsasaka. Sa normal na sitwasyon ay maayos dapat ang ganitong sistema ngunit posible ring niloloko ng mga mamamakyaw ang merkado sa pamamagitan ng artificial na pagpapataas ng presyo upang makakuha ng mas malaking kita. Dahil dito ay napipilitin din ang mga tindero na itaas ang presyo upang hindi sila malugi, dahil mukhang ang mga mamamakyaw ang responsable rito at iminungkahi ni Alandra na sugurin nila ang gusali ng mga ito at pilitin silang ibalik sa normal ang presyo, subalit hindi sang-ayon si Uchimura sa ideyang ito at dahil sa ngayon ay puro hinala pa lang ang meron sila. Hindi sila maaaring kumilos ng pabigla dahil maaari itong humantong sa isang pambansang krisis kung hindi nila maingat na haharapin ang sitwasyon. Ang pangangalakal ng mga produkto ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang malaki at makapangyarihang organisasyon ng mga negosyante, kaya bago sila gumawa ng hakbang ay kailangang makakuha muna sila ng sapat na impormasyon tungkol sa isyong ito. Matapos sabihin iyon ay ipinahayag ni Uchimura na tapos na ang kanilang pananaliksik para sa araw na iyon, gayunpaman ay marami pa silang oras bago bumalik sa kastilyo at dahil dito ay tinanong niya si Alandra kung may gusto siyang subukan habang naghihintay. Labis na natuwa si Alandra dahil inisip niyang ito na ang pagkakataon niya na makasama ng mas matagal si Uchimura at magkaroon ng isang maayos na date, ngunit bago pa man siya makapagsimula at agad na nawala ang kanyang pag-asa nang biglang dumating si Gom, nagulat siya nang makita siya at tinanong kung namimili rin ba siya. Ipinaliwanag ni Gom na espesyal na araw ito para sa kanyang mga kababayan, kaya lumabas siya upang bumili ng mga regalo para sa mga mahal niya sa buhay na sa kasong ito, para sa kanyang mga kasama sa hukbo ng mga demonyo pero dahil may masama na loob pa rin siya kay Alandra ay hindi niya ito bibigyan ng kahit ano. Biglang lumapit kay Gom ang dalawang rat demi-human at nagmakaawang tulungan siya upang mailigtas ang kanilang tindahan mula sa pagkalugi. Kitang-kita ang labis nilang pag-aalala kaya't sumama sina Uchimura at ang iba pa sa kanila upang tingnan ang kanilang tindahan at alamin kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng mag-asawang daga na matagal na nilang pinapatakbo ang tindahan at nagbebenta sila ng isang pagkaing tinatawag na chimo, taon-taon ay patuloy na bumababa ang kanilang benta kaya't matagal na silang nahihirapan na mapanatili ang kanilang negosyo. Gayunpaman kamakailan lamang ay lumapit sa kanila ang isang malaking negosyante na nagngangalang Buagalyon, naglagay ito ng malaking order sa kanila at sinasabing makakakuha siya ng malaking kita sa muling pagbebenta ng chimo, lalo na ngayon na napakamahal ng gym. Labis na natuwa ang mag-asawa sa magandang balitang ito kaya't nagtrabaho sila ng buong gabi, gamit ang lahat ng natitirang sangkap nila upang matupad ang order ni Buagalyon at sa kasamaang palad, ngayong umaga nang dapat sana niyang kunin ang order ay bigla siyang umurong sa kasunduan at sinabing hindi na siya interesado. Dahil dito ay naiwan ang mag-asawa na may napakaraming produkto na hindi nila maibenta. Kung hindi sila makakaisip ng paraan upang maibenta ang mga ito agad, malugi sila ng tuluyan dahil sa perang kanilang ginastos. Malala ang sitwasyon ngunit wala talagang maisip na solusyon si Gom kaya't lumapit siya kay Uchimura, dahil narinig niya na mahusay itong lumutas ng mga problema at tinanong niya ito kung may ideya ito kung paano matutulungan ang mag-asawa na mailigtas ang kanilang tindahan. Sa kabutihang palad dahil sa impormasyong nakuha niya sa merkado ngayong araw at sinabi ni Uchimura na mayroon siyang perpektong solusyon,
tinanong siya ni Gong kung sigurado ba siya na kaya niyang ayusin ito, kaya tiniyak niya na epektibo ang kanyang plano at maaari na siyang umasa rito. Ang unang hakbang sa plano ni Uchimura ay ipaliwanag ng mag-asawa ang kanilang layunin kaya't tinanong niya sila kung ano ang gusto nilang makamit. Ipinaliwanag ng mag-asawa na mabilis mapanas ang chimo at sa loob lamang ng isang araw, kaya't kailangan nilang maibenta ang lahat ng 300 piraso na kanilang ginawa bago matapos ang araw. Natikman na ni Uchimura ang chimo kanina at napansin niyang halos pareho ito sa mochi mula sa Japan, gayunpaman ay may isang mahalagang bagay itong kulang na katulad ng mochi na wala itong natatanging lasa. Dahil dito ay maaaring pagsamahin ang chimo sa iba't ibang uri ng pampalasa at pampatamis upang maging mas nakakasabik kainin. Ngayon ang kailangan na lang nilang gawin ay magdesisyon kung anong lasa ang maaaring idagdag sa chimo kaya tinanong ni Uchimura ang mag-asawa kung sino ang karaniwan nilang mga mamimili. Sinabi ng mag-asawa na dahil ang chimo ay isang tradisyonal na pagkain at hindi ito masyadong sikat sa mga kabataan. Ngunit sa ngayon ay kahit ang mga matatanda ay hindi na rin gaanong bumibili nito at sa totoo lang, naiintindihan nila kung bakit kahit sila mismo ay nagsawa na rin sa matabang nitong lasa. Hindi makapaniwala si Alandre na ipinagpatuloy pa rin ng mag-asawa ang pagbebenta ng chimo kahit na sila mismo ay hindi na ito gusto. Ngunit wala na silang oras para pag-isipan pa ito na kailangan nilang gumawa ng aksyon bago pa mapanas ang chimo, kaya iminungkahi ni Dennis na hatiin nila ang gawain at mananatili siya kasama ang mag-asawa upang mag-isip ng mga panlasa na maaaring idagdag sa chimo. Samantala ay inutusan niya si Gom na pumunta sa mga tindahang nakasulat sa listahan na ibinigay niya at humingi ng tulong para sa kanyang plano. Matapos makuha ang lahat ng kanilang kailangan ay lumabas si Uchimura sa pamilihan dala ang isang set ng tambol upang makuha ang atensyon ng mga tao. Sinabi niya sa kanila na ngayon ay araw ng Ruya kaya't malaya silang makikisali sa kasiyahan na kanyang inihanda. Naakit ang atensyon ng mga tao sa paligid dahil mukhang masaya ito ngunit wala silang ideya kung ano nga ba ang Ruya Day. Kaya sinimulan ni Uchimura ang kanyang paliwanag na batay sa kanyang natutunan at ang pagdiriwang na ito ay batay sa isang lumang alamat tungkol sa isang magandang dalaga at isang lalaking nagtitinda ng chimo. Isang araw ay nagkataon silang nagkita sa pamilihan at agad na umibig sa isa't isa. Gayunpaman may isang makapangyarihang lalaki na nais gawing asawa ang dalaga at dahil hindi interesado ang dalaga sa alok ng hari, nagselos ito at ipinagbawal sa kanya na makipagkita muli sa lalaking mahal niya. Ngunit ay patuloy pa rin silang lihim na nagtatagpo at sa ilalim ng bituin ang langit, kumain sila ng chimo at hiniling na sana ay makapiling nila ang isa't isa ng hindi kinakailangang magtago at sa hindi inaasahang pangyayari ay dinidinig ng langit ang kanilang panalangin. At bigla silang iniangat sa kalangitan upang mamuhay ng maligaya magpakailanman. Ang alamat na ito ang naging pundasyon ng pagdiriwang ng Ruya Festival at sinasabing kung makikihati ka ng chimo sa tao na mahal mo at kakain kayo nito ng magkasama, maaaring matupad ang iyong hiling na labis na naaliw ang mga tao sa kwento ni Uchimura, kaya't gusto nilang bumili ng chimo at subukan ang tradisyong ito. Sakto naman na may kakilala si Uchimura na may napakaraming chimo na kailangang maibenta. Karaniwan ang iniisip ng mga tao na ang chimo ay matabang at walang lasa, ngunit dahil sa talakayan nila kanina na nakaisip ang mag-asawa ng mga bagong bersyon na mas masarap at exciting na tikman. Dahil dito ay nagumpisang bumili ang mga tao ng maraming chimo, bagamat may tiwala si Alandre na makakahanap ng paraan si Uchimura upang maibenta ito, nagulat pa rin siya na napaniwala nito ang maraming kabataan na kumain ng pagkaing dating para lang sa matatanda. Ipinaliwanag niya na kapag bumabagsak ang kasikatan ng isang produkto, maaaring maibalik ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng target na mamimili at habang nagsasagawa sila ng pananaliksik sa merkado kanina, napansin ni Uchimura na maraming kabataan at mga pamilya ang nasa pamilihan. Kaya't naisip niyang gawing pangunahing target ang mga ito gamit ang bagong estratehiya sa marketing at mga bagong lasa. Hindi siya magtataka kung ang chimo ang maging pinakapaboritong pagkain sa merkado sa magdamag. Sa katunayan ay iniisip na niya ang pagpapalawak ng negosyo na tulad ng pagbubukas ng mga tindahan sa iba't ibang lugar at pag-export nito sa ibang bansa upang mapalaki pa ang kita, ngunit agad siyang binabatukan ni Alandra upang pigilan ang kanyang biglaang pagkahumaling sa negosyo. Makalipas ang ilang oras ay nagsimula ng lumiit ang dami ng tao kaya't pinuntahan ni Uchimura at Alandra ang mag-asawa. Hindi matumbasan ang pasasalamat ng mag-asawa dahil sa tulong nila na naibenta nila ang lahat ng stock nila ng chimo.
Sinabi ni Uchimura na huwag na silang mag-alala dahil hindi lang siya ang dahilan ng kanilang tagumpay at kasama rin dito ang pagsisikap ng mag-asawa, ang tulong ni Alandra at maging si Gome at bagamat umalis si Gome kanina, narinig ni Uchimura mula sa ilang demi-human na inirekomenda pala ni Gome ang kanilang tindahan. Ibig sabihin ay palihim itong tumulong sa pamamagitan ng pagpapakalat ng balita tungkol sa Chimo. Bilang pasasalamat ay inalok ng mag-asawa sina Uchimura at Alandra ng isang plato ng Chimo upang pagsaluhan. Masaya itong tinanggap niya kaso biglang namula si Alandra. Naalala niya ang alamat na ang pagsasalo ng Chimo ay nangangahulugang maaaring matupad ang iyong hiling kasama ang taong mahal mo, dahil dito ay nag-isip si Alandra na kung ganoon, ang pagiging masaya ni Uchimura na kumain ng Chimo kasama siya ay may isang tiyak na kahulugan lamang. Sinubukan niyang huwag masyadong umasa kaso biglang inilabas ni Uchimura ang wedding cups na binili niya kanina at sinabing gusto niyang ibigay ang isa kay Alandra. Sa puntong ito ay napakaraming palatandaan na tila gusto siyang pakasalan ni Uchimura at sa sobrang pagkalito, tinanong ni Alandra kung ano ang balak nitong hilingin habang sabay nilang kinakain ang Chimo. Nang hindi man lang nag-alinlangan ay sumagot si Uchimura na hihiling siya ng tagumpay para sa kanyang susunod na proyekto. Muli na namang nadismaya si Alandra at kinagabihan, nagtungo si Uchimura sa hari ng mga demonyo upang talakayin ang isang mahalagang usapin. Habang nagsasagawa siya ng pananaliksik sa merkado ay marami siyang natuklasang mahahalagang impormasyon ngunit higit sa lahat, natuklasan niya ang pagbebenta ng mga gintong alahas at ang mga alahas na ito ay nagmula sa isang kalapit na bansa na kilala bilang Golden Country, dahil sa saganang minahan nito ng ginto. Kaya kung balak ng hari ng mga demonyo na palawakin pa ang hukbo ng mga demonyo, iminungkahi ni Uchimura na dapat silang magtatag ng ugnayang pangkalakalan sa Golden Country at sumang-ayon ang hari ng mga demonyo at sinabing agad silang magsisimula ng negosasyon para sa kalakalan. Alam na rin niya kung ano ang perpektong bagay na maaaring ipalit at inilabas niya ang isa sa mga mahiwagang aparato at iminungkahing ipagpalit ito sa Golden Country. Ngunit hindi sang-ayon si Dennis sa ideyang ito dahil ang mahiwagang aparato ay isang teknolohiyang tanging ang hukbo ng mga demonyo lamang ang nagmamay-ari. Hindi dapat ito basta-basta na ibenta pero may ibang pananaw ang hari ng mga demonyo at sinabi niyang kahit ano pa ang gawin nila, balang araw ay maaaring mananakaw o magagaya ng iba ang teknolohiyang ito at gayunpaman, ang isang bagay na hindi maaaring kopyahin ay ang mga tao mismo. Hanggat may mga mahuhusay na individual tulad ng apat niyang general, tiwala siyang makakalikha pa sila ng mas makapangyarihang mahiwagang aparato sa hinaharap. Binigyan niya ng pahintulot si Dennis na hawakan ang lahat ng negosasyon tungkol sa usaping ito, ngunit binalaan din siya na mag-ingat. Ang hari ng Golden Country ay isang mahigpit at mapanganib na tao. Dumating na ang araw ng negosasyon at naghahanda na si Uchimura para bumiyahe patungo sa Golden Country upang makipagkita sa hari nito at bago siya umalis ay sinalubong siya ni Alandra malapit sa karwahe na sasakyan niya. Sinabi nitong gusto niyang sumama dahil nag-aalala siya na baka malagay sa peligro si Uchimura. Ngunit ipinaliwanag ni Uchimura na ito ang kanyang unang misyon na dapat niyang gawin ng mag-isa. Naiintindihan naman ito ni Alandra ngunit binalaan niya si Uchimura na ang hari ng Golden Country ay madaling magalit. Dapat siyang maging maingat sa pakikipag-usap dito at bilang halimbawa, minsan ay ipinakain ng hari ang isang mangangalakal sa isang buwaya dahil lang sa paulit-ulit itong nag-aalok ng carriage extended warranty. Nang marinig ito ay biglang kinabahan din si Uchimura. Gayunpaman ay wala siyang ibang pagpipilian kundi lumakad na at habang paalis ang kanyang karwahe. Sumigaw si Alandra ng mga salitang pampalakas ng loob at pinaalalahanan din niya si Uchimura na lumayo sa mga babae ng Golden Country. Matapos ang mahabang paglalakbay sa wakas ay nakarating si Uchimura sa Golden Country na kilala rin bilang Rampage. Tulad ng sinasabi sa mga balita at napakasigla ng lugar na ito at masaya si Uchimura at dito siya gagawa ng kasunduan dahil hanggang ngayon, ang tanging iniluluwas ng hukbo ng mga demonyo ay mga pananim tulad ng gem kapalit ng dayuhang pera. Ngunit dahil sa biglang paglaki ng populasyon ay hindi lamang nila nauubos ang supply ng gem at napipilitan din silang umangkat ng mga pananim mula sa ibang bansa. Upang magawa ng paraan ito ay balak ni Uchimura na makipagpalitan ng produkto na may mataas na halaga ng ginto at wala ng mas magandang lugar upang makakuha nito kundi sa Golden Country. Dahil sa kanyang mataas na katayuan bilang isa sa mga elite na general ng hukbo ng mga demonyo, madaling nakakuha si Uchimura ng pagkakataong makipagkita sa hari at ilang sandali pa ay pumasok na sa bulwagan ng trono ang hari ng Rampage.
Agad na yumukod si Uchimura bilang pagbati at sinimulang ipakilala ang kanyang sarili, kaso bago pa man siya matapos ay sinabi ng hari na alam na niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa kanya, alam niyang ilang buwan pa lang mula nang ipatawag si Uchimura sa mundong ito bilang isa sa mga general ng hukbo ng mga demonyo. Alam din niyang mula noon ay pinalawak niya ang impluwensya ng hukbo at nagsagawa ng iba't ibang reforma. Sa madaling sabi ay naniniwala ang hari ng Rampage na si Uchimura ay isang napakatalino at mapamaraan na tao. Kaso may isang bagay pa rin na hindi maintindihan ng hari na kung isa ng general si Uchimura ng hukbo ng mga demonyo sa loob ng ilang buwan, bakit ngayon lang siya bumisita upang bumati sa hari at malinaw na nainis ang hari, at hindi alam ni Uchimura kung ano ang dapat niyang sabihin. Kaya agad siyang humingi ng paumanhin kaso sa takbo ng pag-uusap ay mukhang mauuwi sa pagkabigo ang negosasyon bago pa man ito magsimula. Tinanong ng hari kung ano ba talaga ang dahilan ng kanilang pagpupulong, kaya itinuro ni Uchimura ang karwahe na nasa likuran niya at sinabing may dala siyang alay para sa hari. Ipinakita niya ang koleksyon ng pinakamagagandang kagamitang pilak na pag-aari ng hukbo ng mga demonyo. Ngunit pinag-uusapan natin ang hari ng Golden Country at lubos siyang nainsulto sa alok na ito kung paano raw naglakas loob si Uchimura na dalhan siya ng pilak bilang regalo. Lalong sumama ang pakiramdam ng hari kaya't muling humingi ng paumanhin si Uchimura kaso ang totoo ay bahagi ito ng kanyang plano. Pagkatapos ay inilabas niya ang mahiwagang aparato at binanggit na iaalay niya ito sa hari bilang paghingi ng tawad, dahil hindi niya nagustuhan ang pilak. Sa una ay hindi man lang natuwa ang hari sa ipinakitang aparato na para sa kanya ay halatang gawa ito mula sa isang mababang uri ng magic stone, kaya hindi ito kahanga-hanga ngunit sagot ni Uchimura na bagaman totoo iyon, ang mahiwagang aparatong ito ay may kakayahang itaboy ang mga mahiwagang halimaw. Isa itong orihinal na imbensyon ng hukbo ng mga demonyo kaya't imposible itong makuha kahit saan pa. Alam din niya na may malaking problema ang Golden Country pagdating sa mahiwagang halimaw at di rin ito itinanggi ng hari. Kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag na narinig niya ang tungkol sa mga rock golems na sumasalakay sa mga minahan, ginugulo ang mga manero at pumipilit sa hari na kumuha ng mga sundalong nagbabantay sa minahan. Ngunit sa tulong ng mahiwagang aparatong ito na maaaring hindi na kailanganin ang isang pangkat ng mga tagapagtanggol, sa halip ay masiguro nito ang kaligtasan ng mga manero at mapapataas pa ang kanilang produksyon, ipinakita niya sa hari ang isang maliit na koleksyon ng Rosemarines at sinabing ito ang kanyang alay sa hari para sa araw na ito. Ngunit kung sa tingin ng hari ay magiging kapaki-pakinabang ito na maaari siyang bumili pa ng mas marami mula sa hukbo ng mga demonyo, labis na naakit ang hari sa alok ni Uchimura at talagang gusto niyang bumili pa ng marami ngunit may isang kondisyon, kailangang patunayan ni Uchimura na totoo ang sinasabi niya tungkol sa mahiwagang aparato. Sa isang kumpas ng kanyang mga daliri biglang nagpatay ng ilaw at pagkatapos ay pinakawalan ng hari ang kanyang alagang buwaya at direkta itong inilapag sa tabi ni Uchimura. Naniniwala ang hari na kung talagang kayang itaboy ng mahiwagang aparato ang mga halimaw, hindi dapat magkaroon ng problema si Uchimura sa pagpapaalis sa buwaya. Ngunit ito ay isang nakakakilabot na paraan upang subukan ang isang tao at sa loob-loob niya, hindi niya mapigil ang kakabahan at magpanik ngunit may kumpiyansa rin si Uchimura sa kakayahan ng mahiwagang aparato, kaya itinaas niya ang isa sa mga ito at agad na inaktiba upang takutin ang buwaya palayo. Gumana ang aparato at lumayo nga ang buwaya kay Uchimura subalit sa halip na tumakbo palayo ay napansin ng buwaya ang hari at sa halip na ito naman ang inatake nito. Agad na nakita ni Uchimura ang nangyayari at sinubukang gumamit ng isa pang aparato upang magpagana ng fireball laban sa buwaya. Ngunit hindi na pala kinakailangan ang tulong ni Uchimura dahil sa isang iglap, madaling pinabagsak ng hari ang buwaya at pinupulbos ito hanggang sa maging abo at napahanga ang hari sa bisa ng mahiwagang aparato, subalit higit pa riyan ay napahanga rin siya kay Uchimura bilang isang tao. Bagamat isang karaniwang mamamayan lamang si Uchimura ay nakita niyang may tapang itong humarap sa hari bilang isang kapantay at bukod doon, ipinakita rin nito ang husay sa negosasyon at ang kanyang mabilis na tugon ng akalain niyang nasa panganib ang buhay ng hari. Dahil dito ay nagustuhan ng hari si Uchimura at sinabi niyang bibilhin niya ang mga Rosemarines mula sa hukbo ng mga demonyo, bilang bayad na inilapag niya ang 3 gintong bar sa harapan ni Uchi at sa halagang ito, tinansya niya na makakagawa sila ng 200 unit sa loob ng 1 buwan. Ngunit hindi kilala ang hari sa pagiging mapagpasensya at sinabi nitong bibigyan lamang niya sila ng 1 linggo upang matapos ang produksyon,
bilang kabayaran sa pinaikling oras ay inilabas ng hari ang ilang toneladang ginto. Matagumpay ang naging negosasyon ngunit ang paggawa ng 200 unit sa loob lamang ng isang linggo ay isang napakahirap na gawain, dahil dito ay agad na kinausap ni Uchimura si Silit upang alamin kung may paraan silang magawa ang 200 unit sa tamang oras. Diretsahang sinabi ni Silit na imposibleng matapos iyon sa loob ng isang linggo at kamakailan pa lamang silang nagsimulang gumawa ng Rosemarine sa malaking bilang, kaya hindi makatwiran ang paggawa ng napakarami sa ganoong kaikling panahon. Nagmakaawa si Uchimura na tingnan kung may magagawa silang paraan kaso ipinaliwanag ni Silit na hindi siya makakalikha ng 50 dagdag na manggagawa mula sa wala, bukod dito ay tumataas na rin ang lokal na pangangailangan sa mga Rosemarines kaya't labis na silang abala. Pinagalitan ni Silit si Uchimura sa pagtanggap ng napakalaking order nang hindi muna inisip ang kakayahan ng mga manggagawa at aminado si Uchimura na maaaring nagkamali siya, ngunit habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon ay bigla niyang naalala ang ulat ng logistics tungkol sa distribusyon ng Rosemarines ilang araw na ang nakalipas. Ayon sa ulat ay binibigyan ng prioridad ang mga lugar na may problema sa mahiwagang halimaw, ibig sabihin sa kabuuan ay hindi dapat ganoon kataas ang demand sa ngayon. Dahil dito ay napagtanto ni Uchimura na nagsisinungaling si Silit tungkol sa kakulangan ng tauhan na malamang sinusubukan lamang nitong umiwas sa dagdag na trabaho. Napansin ni Silit na nahuli siya sa kasinungalingan kaya't wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang order. Ipinangako niyang matatapos nila ang 200 unit sa loob ng isang linggo kaso bago pa sila makapagsimula, biglang dumating ang isang mensahero mula sa Golden Country. Ipinahayag nitong labis na humanga ang hari ng Golden Country sa Rosemarines kaya't gusto pa nitong umorder ng mas marami. Ang 200 unit na dating order na ngayon ay naging 300 at sa kabila ng matinding hirap at labis na pagtatrabaho ng mga manggagawa, sa loob ng 3 linggo ay nagawa nilang tapusin ang lahat ng 300 unit. Sa wakas ay natupad nila ang kanilang kota at sa wakas ay makakapagpahinga na si Uchimura. Binati siya ni Olulo sa matagumpay niyang pagtupad sa malaking order ngunit habang pinag-uusapan nila ito, naisip ni Olulo kung magkano nga ba ang naibenta ni Uchimura sa bawat Rosemarine. Iginiit niya na napapayag niya ang hari ng Golden Country na magbayad ng 50,000 bucks para sa bawat Rosemarine, kaya para sa 300 unit na inorder ng hari na umabot ito sa kabuuang 150 milyon, hindi makapaniwala si Olulo na napapayag ni Uchimura ang hari ng Golden Country na magbayad ng ganoon kalaki. Subalit ang lahat ng ito ay dahil sa maingat niyang binabalak na psychological attack at dahil ang mga aparatong ito ay bago pa lamang at hindi pa kilala sa merkado, maaari nilang itakda ang presyo sa kahit anong halaga at upang maitaguyod ang mataas na halaga ng Rosemarines, sinadya ni Uchimura na una na iaalay sa hari ang mamahaling pilak bilang regalo. Pinili niya ang pilak ng sadya at alam niyang magagalit ang hari ng Golden Country dito, ngunit kahit patanggihan ng hari ang pilak ay kinikilala pa rin nitong ito ay may mataas na halaga at dahil dito nang ipakilala ni Uchimura ang Rosemarines, automatikong mukhang napakahalaga nito. Wala talagang ideya si Olulo na may kakayahan si Uchimura sa ganitong klase ng estratehiya kaya't lalo siyang humanga rito. Tinanong niya si Uchimura kung talagang binabalak niyang makatanggap ng napakaraming order. Kaso ang totoo ay sorpresa rin ito kay Uchi at ang mahalaga lang sa kanya ay natapos nila ang mga order sa tamang oras, ngunit sa mismong sandaling iyon ay muling bumalik ang mensahero mula sa Golden Country. Ipinahayag niyang gusto ng hari ng Golden Country na magdagdag ng isa pang 100 unit sa kanyang order. Agad na naisip ni Uchi kung gaano kagalit si Silit kapag nalaman niyang mayroon pang dagdag na order at kaya't agad siyang bumaba upang personal na magmakaawa sa kanya para sa kooperasyon. Hindi natuwa si Silit ngunit pumayag siyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang mapupunan ang karagdagang order, dahil dito ay kumuha siya ng mas maraming manggagawa at sinanay sila kung paano gumawa ng Rosemarines. Sa tulong ng bagong mga manggagawa ay patuloy nilang natapos ang natitirang 100 unit. Ang tanging natitira na lang gawin ay ang paghahatid ng mga ito at dahil sa patuloy na paggamit, tatagal lamang ng halos 1 buwan ang Rosemarines na ibig sabihin ay mapipilitan ang hari ng Golden Country na patuloy na bumili mula sa hukbo ng mga demonyo ng walang katapusan. Dahil dito ay maituturing na isang napakalaking tagumpay ang misyon ni Uchi, kaso bago pa man siya tuluyang makapagpahinga ay biglang tumakbo si Olulo papasok sa kanyang opisina dala ang isang masamang balita. Ipinahayag niya na kinansela ng hari ng Golden Country ang buong order.
Nagmakaawa si Uchimura na sabihin nitong nagbiro lang siya subalit totoo ito at kinansela ng hari ng Golden Country ang lahat ng natitirang order pagkatapos matanggap ang unang 100 unit. Napakalaking problema nito para sa kanila at wala pa silang natatanggap na bayad para sa order, ngunit nagamit na nila ang malaking bahagi ng budget ng hukbo ng mga demonyo upang bilhin ang mga hilaw na materyales para sa produksyon ng Rose Marines. Dahil dito ay kailangang magpatupad ng matinding bawas sa budget at hindi nakatanggap ng bagong padala na armas ang mga sundalo ng hukbo, at nagsimula ng magduda ang mga mangangalakal kung dapat pa silang makipagnegosyo sa hukbo ng mga demonyo o lumipat na lang sa ibang bansa. Labis na nag-aalala si Uchimura at iniisip kung saan siya nagkamali sa kasunduang ito. Iniisip niya kung may nasabi o nagawa siyang naka-offend sa hari ng Golden Country. Ngunit higit pa roon ay nagtatanong siya kung paano nagkaroon agad ng Rose Marine na peke at kung paano ito kumalat sa merkado, anuman ang dahilan ang mga pondo ng hukbo ng mga demonyo ay nauubos na at bumabagsak na rin ang kanilang moral. Pakiramdam niya ay kailangan niyang tanggapin ang pananagutan sa nangyari, dahil dito ay nagtungo siya upang makipagkita sa hari ng mga demonyo at inamin na ang buong kaguluhan na ito ay kasalanan niya. Tinanong siya ng hari ng mga demonyo kung bakit niya iniisip na siya ang dapat sisihin sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Uchi na alam na niya noon pa kung gaano kamakasarili at hindi mapagpasensya ang hari ng Golden Country, ngunit dahil sa labis niyang kasiyahan sa tagumpay ng negosasyon ay hindi niya naisip ang mga panganib na maaaring harapin, sinabi niya na handa siyang tanggapin ang anumang parusa na ipapataw sa kanya. Ngunit hindi balak ng hari ng mga demonyo na parusahan siya at ipinaliwanag nitong walang sino man ang maaaring magtagumpay sa lahat ng pagkakataon at kahit gaano pa kahusay ang pagpaplano, minsan ay may mga bagay talagang hindi maiiwasan. Dahil dito ay hindi niya sinisisi si Uchimura sa nangyari at ang mahalaga ay matuto siya mula sa pagkakamaling ito at gamitin ito upang mapabuti ang sarili sa hinaharap. Labis na naapektuhan si Uchimura sa mga salitang iyon kaya't matapos niyang umalis sa silid ng trono, ang una niyang gustong gawin ay ang formal na paghingi ng tawad sa lahat ng naapektuhan ng kaguluhan na ito. Ang una sa kanyang listahan ay ang mga sundalong nasa ilalim ng pamumuno ni Gome na nawalan ng budget, ngunit bago pa niya ito matagpuan ay bigla niyang nakasalubong si Gome sa hagdanan at laking gulat niya nang makita nitong hindi naman ito nagalit sa kanya. Matapos iyon ay nagtungo siya sa silid ni Silit upang humingi rin ng paumanhin at kaso bago pa man siya makapagsalita, pinutol na siya ni Silit at sinabing masaya siya na makakapagpahinga na siya ngayon, dahil hindi na niya kailangang magmadali sa paggawa ng mga Rose Marines. Labis na natuwa si Uchimura na walang nagagalit sa kanya kaya't nagpatuloy siya sa pag-iisip kung may iba pa siyang dapat paghingian ng tawad, kaso bago pa niya ma-realize ay bigla siyang isinilid sa isang sako at dinala palayo. Inisip niyang marahil ay ginawa ito ng isang tao na gustong bumawi sa kanya dahil sa mga kaguluhan na naidulot niya. Kaya nang sa wakas ay nakawala siya mula sa sako at agad siyang humingi ng tawad, ngunit laking gulat niya nang matuklasan niyang si Alandre pala ang dumukot sa kanya at hindi naman ito balak gumanti, ang totoo ay gusto lang niyang mag-enjoy at kumain ng karne kasama siya. Naupo silang dalawa at tinanong niya kung sinusubukan ba siyang pasayahin ni Alandra at biglang namula si Alandra ngunit sa huli ay inamin niyang iyon nga ang kanyang ginagawa, nagpasalamat ito sa pagiging maalalahanin nito at dahil dito napagtanto ni Alandra na baka ito na ang perpektong pagkakataon upang makuha ang atensyon ni Uchimura. Kaya unti-unti siyang lumapit dito subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang dumating si Olulo at dahil dito ay biglang lumayo si Alandra. Wala namang masamang balak si Olulo at gusto lang niyang mag-alok ng prutas sa kanilang dalawa, ngunit nang lumapit siya ay napagtanto niyang tila nakagambala siya sa isang espesyal na sandali. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog sina Olulo at Alandra at dahil dito ay tinatakpan sila ni Uchimura ng kumot upang hindi sila ginawin, habang pinagmamasdan niya ang dalawa ay labis siyang nagpapasalamat na may ganitong klase ng mga kasamahan sa tabi niya. Sa halip na husgahan siya dahil sa kanyang kabiguan at sinubukan nilang pasayahin siya at suportahan sa kabila ng lahat, dahil dito ay ipinangako ni Uchimura sa sarili na gagawin niya ang lahat upang makabangon muli ang hukbo ng mga demonyo. Samantala sa Golden Country ay makikita ang hari ng Golden Country na nakikipagkasundo para sa mas murang bersyon ng Rose Marines, ang mga ito ay kasing epektibo pa rin ngunit mas mura ng kalahati ang presyo. Dahil dito ay hindi na nagdalawang isip ang hari ng Golden Country na lumipat ng supplier. Ngunit mayroon siyang isang tanong kung paano nakuha ni Bua Galion ang mga Rose Marines at ngumiti lamang siya at sinabing trade secret ito,
maliwanag na may ginawa itong ilegal na hakbang upang makuha ang teknolohiyang ito.